Banata 3161. Ilang segundo lang bago bumaba ang lakas ng lalaki mula sa Heaven Immortal Realm tungo sa Earth Immortal Realm. Ang mga kasanayan at lakas na kanyang nilinang sa mga nakaraang taon ay nawasak sa isang iglap. Sa utos ni Dustin, walang humpay na sinalakay ng ilang dragon sa lupa ang langit na walang kamatayan. Puff! Ang langit na walang kamatayan ay itinapon sa hangin sa sobrang lakas na ang kanyang katawan ay nagtamo ng mga sugat at dugong tumulo mula sa kanyang bibig. Buti na lang, Heaven Immortal siya dati. Ang kanyang katawan ay malakas at hindi nababasag kumpara sa anumang immortal na lupa. Kaya maaari nitong tiisin ang kanyang mga pinsala. Kung hindi, ang lakas na tumama sa kanya ay durog sa kanyang katawan sa lugar. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Dustin at tumutok sa susunod niyang target. Malakas siyang tumayo habang nasa ilalim ng lupa habang malamig na nakatingin sa langit na walang kamatayan mula sa Divine Sect. Siya ang susunod sa listahan ni Dustin. Siya ang nangungutya kay Dustin na hindi siya dapat tumakas kung hindi siya duwag. Ang mga salitang ito ang nag-trigger kay Dustin at nagpagalit sa kanya. Nagpatuloy siya sa isang pagpatay. Nakikipaglaban sa 12 ng mga immortal sa langit ng sabay-sabay. Pinakawalan ni Dustin ang tanikala ng kataas-taasang kaliwanagan at ito ay pumasa sa itaas ng ulo ng langit na walang kamatayan ng Divine Sect. Kaagad, siya ay natakpan ng mga alon ng mabigat na kapangyarihan. Sa batas, ang ganitong uri ng kapangyarihan ng batas ay naglalaman ng kapangyarihan ng batas at kaayusan ng isang banal na Diyos. Hindi ito isang mahinang tsaa. Naramdaman ng immortal na langit na nawala ang kanyang enerhiya mula sa kanyang katawan. At maging ang kanyang kaharian ay nahulog sa mas mababang antas. Kasabay nito, hindi bababa sa 12 mga dragon sa lupa ang sumugod sa kanya ng walang katapusang puwersa at kalupitan. Bang! Ang langit na walang kamatayan ay pilit na inihagis sa hangin. Siya ay naging hindi makilala ng isang hindi nakikitang puwersa ang sumugat sa kanyang katawan at piniga ang kanyang dugo mula sa kanya. Siya ay malubhang nasugatan. Array! Ang kulit mo! Napasigaw sa sakit ang walang kamatayang langit. Hindi siya makapaniwala na mabubugbog siya ni Dustin ng ganito. Di ba sabi mo wag akong tumakas? Ang hiling mo ang utos ko. Kaya nandito pa rin ako. Anong gagawin mo ngayon? Sagot naman ni Dustin na nakangisi. Ang kanyang mga salita ay nagpagalit sa langit na walang kamatayan. At ang kanyang mga mata ay nag-alab sa galit. Puff! Sa sobrang galit niya ay tumalsik siya ng panibagong subo ng dugo sa lupa para suwayan si Dustin. Mag-ingat, kabisado niya ang Earth Exploring Technique. Maaaring kontrolin ng pamamaraang ito ang daloy ng enerhiya ng mundo at maaari nitong sirain ang lahat sa atin. Huwag maliitin ang kanyang kapangyarihan. Ituon mo ang iyong atensyon sa kanya. Huwag makipag-away sa iyong sarili. Dapat nating pagsamahin ang ating mga kapangyarihan at labanan siya bilang isa. Sigaw ng isang langit na walang kamatayan. Noong sinaunang panahon, maraming Earthmasters mula sa Earth ang nakakuha ng kahanga-hangang reputasyon sa buong 3,000 malaki at maliit na mundo. Ang Earth Exploring Technique ay isang mahiwagang kasanayan. Kahit na ang mga banal na Diyos ay hindi makayanan ito. Matagal na silang hindi nakakita ng sino mang gumamit ng pamamaraang ito. Ngunit ngayon, ginamit ito ng binatilyong ito na parang laro lamang ng isang bata. Ang mga immortal sa langit ay natigilan at natakot sa parehong oras. Alam nilang walang paraan para makaharap nila si Dustin ng isa-isa. Mabilis. Pinagsanib ng mga immortal na langit ang kanilang espiritual na enerhiya sa isa't isa. Para manatiling konektado sila at tumulong sa isa't isa anumang oras. Sa ilalim ng lupa, ang mukha ni Dustin ay naging puti na parang sapin. Nalalasahan niya ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Halos maubos na ang lakas niya. Kinokontrol lang niya ang higit sa 100 Earth Dragon upang labanan ang kanyang mga kaaway. Naubos nito ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan at lakas. Nakabitin si Dustin sa isang thread. Kung pipilitin niyang lumaban ng ganito, hindi siya magtatagal para matapos silang lahat. Alam ni Dustin ang limitasyon ng kanyang lakas. Kailangan niyang tumakas o mamatay.
Agad niyang inilabas ang spaceship. At sa isang iglap ay malayo na siya sa lugar. Nang mawala ang pagsugpo, maaaring mapakinabangan ng spaceship ang buong bilis nito sa mundo ng Divine Being. Pagkaalis ni Dustin, umalis din ang mga Earth Dragon sa lupa at isa-isang sumisid pabalik sa kanilang tahanan. Ang mga ito ay mga produkto ng Earth Energy at maaaring bumalik sa lupa anumang oras. Kahit na sila ay nasugatan o nawala ang kanilang mga orihinal na anyo. Dahil dito, napanatili ng mga dragon sa lupa na dinurog ng mga immortal na langit ang kanilang mga kapangyarihan at lakas. Lahat sila ay umalis sa battleground na buhay at walang pinsala. Hanggat sila ay bumalik sa lupa. Sila ay maibabalik at muling lilito pagkatapos ng libo-libong taon. Sa ganitong paraan, maaari silang manatili ng walang katapusan. Wala na yata si Dustin. Inilabas ng mga immortal na langit ang kanilang espiritual na pakiramdam at hinanap si Dustin. Ngunit wala siyang makita. Nagkaroon ng nakakatakot na katahimikan. Habang ang mga magsasaka ay naging tahimik, tumingin sila sa kanilang paligid. At ang tanging nakikita nila ay walang buhay na mga katawan. Ang mga gusot na katawan ng hindi pinangalan ng mga magsasaka ay nakatikip sa lupa hanggang sa maabot ng kanilang mga mata. Pinuno nito ang kanilang mga puso ng galit at wala silang magagawa tungkol dito. Ang responsable sa lahat ng mga pagkamatay na ito ay naglaho at hindi na nila maabot. Nais nilang lahat na pahirapan si Dustin ng masakit na kamatayan. Sila ay mga elite cultivator mula sa lahat ng malalaking puwersa. At pinalibutan sila ng mga immortal na langit. Ngunit isang binata ang nakapatay ng daan-daang mga kasama nila. Nakatakas pa ang mamamatay tao. Hindi nasaktan. Ito ay isang kahihiyan para sa lahat ng mga lalaking ito. Nasira ang kanilang pride at confidence sa kaganapang ito. He's unbelievable. Hindi ko akalain na naging ganito kalakas siya. A heaven immortal fumed in anger sa thought of Dustin. Damn it, may kinalaman ba siya sa sinaunang planetang iyon? Wala akong maisip na ibang paraan para malaman niya ang misteryosong Earth exploring technique na iyon. Naguguluhang tanong ng isa pang langit na walang kamatayan. Sinabi na ang isang pares ng Earth Masters mula sa Earth ay nagdulot ng kaguluhan sa ating 3,000 malalaki at maliliit na mundo noong sinaunang panahon. Nakapatay pa nga sila ng maraming Divine God na. Magkapareho sila. Mukhang nakuha ng bastard na iyon ang kasanayan. Ang mga Earth Masters na iyon na naiwan at pinagkadalubhasaan pa ito. Kung ganoon nga, tayo ay nasa matinding problema. Ibinahagi ng isang langit na walang kamatayan ang kanyang pinakamalalim na takot na may takot sa kanyang mukha. Hindi nito ang ibinahagi niya. Mayroon talagang tala sa kasaysayan tungkol sa Earth Masters mula sa Earth at kung ano ang kanilang ginawa libo-libong taon na ang nakalilipas. Ang kanilang mga aksyon ay nagulat sa lahat ng 3,000 malaki at maliit na mundo at hindi nakalimutan ng mga nakasaksi nito. Ang kaganapan ay sobrang nakakatakot na ang pagbabasa ng mga talaan ay sapat na upang sirain ang pag-asa ng isang makapangyarihang magsasaka. Okay, whatever. Kailangan na nating paalisin si Dustin. Tingnan kung gaano siya naging makapangyarihan. Kung hahayaan natin siya, magiging sako na siya para sa lahat ng ating pangunahing puwersa sa hinaharap. Biglang sumigaw ang langit na walang kamatayan mula sa Divine Sect. Sapat na sa kanya si Dustin. At ang takot na naidulot niya sa mga tao sa paligid. Oo, hinamak niya tayo. Kung lalakas siya, mas may kumpiyansa siyang saktan tayo. Tumango naman ang ibang immortal na langit bilang pagsang-ayon. Hindi na kailangang sabihin. Ang pagpapakita ng kapangyarihan at lakas ni Dustin ay nagpagalit sa mga immortal ng langit ng mga pangunahing puwersang ito. At nagbanta sa kanilang dating ligtas na hinaharap. Hindi umatras si Dustin kahit na humarap sa napakaraming Heaven Immortals. At dalawa rin ang nasugatan niya. Hindi pa sila nakakita ng ganoong puwersa mula sa isang batang magsasaka at ito ay natakot sa kanila hanggang sa kaibuturan. I don't believe he's unbreakable. Binata pa lang siya. As long as we're united. Kaya natin siyang talunin. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Lumalakas siya araw-araw. Dapat natin siyang tapusin sa lalong madaling panahon. Ang immortal na langit mula sa Divine Sect ay nabigla sa pagkabigo.
Ang kanyang mga mata ay puno ng malamig. Pagpatay na layunin. 1,000,000 milya ang layo. Nakaupo si Dustin na naka-cross-legged sa ibabaw ng ulo ng Earth Dragon. Nakinig siya sa kanilang usapan at malinaw na narinig ang bawat salita nila. Huwag mong problemayan ang iyong sarili. Kung may mangyari kay Violet at sa Heavenly Majestic Pot, o sino man sa aking mga kasama, hindi mo na ako kailangang hanapin. Pupunta ako sa iyo at kakatok sa iyong mga pintuan. Kasama kayong lahat. Bulong ni Dustin at napangiti sa sarili. Hindi nagtagal. Nawala ang Earth Dragon kasama si Dustin. Samantala, ang mga pangunahing puwersa ay bumalik sa kanilang sariling mga rally point ng sunod-sunod. Sa loob ng punong tanggapan ng 8 sangay ng mga Peregrino, si Dustin din ang nangingibabaw na paksa ng kanilang pag-uusap. Itong binatang ito ay lampas sa aking wildest imagination. Hindi ko akalain na ang isang binatang tulad niya ay may kaya. Siya ay isang tunay na henyo. Nalaman ng lahat ng 8 pinakamataas na pinuno ang tungkol sa nangyari sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan. Napahanga sila kaya hindi nila maiwasang purihin si Dustin. Sa sandaling ito, isang malakas na tunog ang buzz sa buong kalawakan. Umalangaw-ngaw ito sa buong mundo ng Divine Being. Sa isa sa mga banal na bundok sa itaas ng kontinente. Ang takip ng isang pulang kabaong ay dahan-daang itinulak mula sa loob. Ang buong Divine Beings World ay bumagsak sa ganap na katahimikan dahil sa kakaibang tunog. Ang mga magsasaka at ang lahat ng mga buhay na nilalang ay tumingin sa paligid ng bawat isa habang nararamdaman nila kung ano ang mangyayari. Tanging ang nakakatakot na tunog na nagmumula sa libingan ang naiwan habang dahan-daang gumagalaw ang takip. Ang isa pang banal na Diyos ay patungo sa Shore of Rebirth. Narinig ng lahat sa mundo ng mga Divine Beings ang tungkol sa mangyayari. Lahat kayo ay sumabay sa ating banal na Diyos sa Shore of Rebirth. Utos ng 8 pinakamataas na pinuno. Kinulong nila ang kanilang mga tauhan at inutusan silang bantayan ang bawat bantay sa mundo ng Divine Being. Humanda upang kunin ang banal na core at ang Rebirth Rune paper mula sa banal na Diyos. Sinabi ng mga pinuno ng iba't ibang makapangyarihang sekta at angkan mula sa labas ng mundo sa kanilang mga tauhan. Habang nasa ilalim ng lupa, napagtanto ni Dustin kung ano ang nangyayari sa ibabaw. Mukhang isa pang Divine God ang pupunta sa Shore of Rebirth. Bulong ni Dustin. Tinitigan niya ang pulang kabaong sa ibabaw ng kanyang ulo at medyo natuwa sa kanyang sarili. Sa sandaling lumitaw ang banal na core. Kukunin ko ito at ibibigay sa elder na iyon. Napaisip si Dustin sa sarili. Bang! Sa wakas, bumukas ang takip ng pulang kabaong at dumula sa gilid. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagbuga ng nakasisilaw na pulang ilaw ay biglang tumayo mula sa kabaong. Sa sandaling nagpakita siya, ang langit at ang lupa sa mundo ng Divine Being ay nanginginig ng malakas. Pagkatapos, isang nakakatakot na dami ng kapangyarihan ang agad na pumuno sa buong mundo. Ang lahat ay nanginginig sa takot nang maramdaman ang kakilakilabot na kapangyarihan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay matangkad, gwapo, at maganda ang pangangatawan. Siya ay may tahimik at malungkot na kilos. Gayunpaman, hindi niya binuksan ang kanyang mga mata. Sayang, oras ko na. Napabuntong hininga ang medyo may edad na at dahan-daang lumabas sa kabaong. Pagkatapos, tumungo siya sa kanluran. Isang hakbang mula sa kanya ay tumawid ng mahigit 10,000,000 milya. Congratulations! We bid you luck, and we hope you reach the Shore of Rebirth and live forever. Sabay-sabay na sabi ng 8 Supreme Leaders. Sumunod naman ang mga lalaking nasa ilalim ng kanilang utos. Nanginginig sa buong kalangitan ang kanilang naglalakihang boses. I activate ang lahat ng mga sagradong altar at pag-alabin ang lahat ng banal na apoy. Sama-sama tayong manalangin at hilingin ang ating banal na Diyos ng matagumpay na muling pagsilang. Isa sa 8 pinakamataas na pinuno ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Ito ay naging isang tradisyon sa Divine Beings World na sa tuwing ang isang banal na Diyos ay pupunta sa Shore of Rebirth, ang gayong ritual ay gaganapin. Sa ilang segundo, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakarating sa Millstone of Reincarnation, na matatagpuan sa dulo ng kanluran ng kontinente.
Pagkatapos, sa wakas ay binuksan niya ang kanyang mga mata. Swoosh! Dalawang sinag ng pulang ilaw ang agad na lumabas mula sa kanyang mga mata at nagliwanag sa napakalaking Millstone of Reincarnation. Kamakailan, ang Millstone of Reincarnation ay umiikot sa napakabilis na bilis. Ang sinaunang salitang reinkarnasyon ay kumikislap sa ibabang bahagi ng gilingang bato. At naglabas ng nakakatakot na liwanag na imposible para sa mga tao na tumingin ng diretso dito. Ang 8 pinakamataas na pinuno at ang kanilang mga tropa ay nakatayo sa malayo mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. At gayon din ang mga miyembro ng iba't ibang makapangyarihang puwersa mula sa labas ng mundo. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na lumapit sa kanya. Kung tayo'y masyadong malapit sa banal na Diyos na iyon, maaaring hindi siya komportable at magalit sa atin. Naisip nila. Nakarating na rin si Dustin sa field malapit sa Milestone of Rebirth. Dahil nagtatago siya sa ilalim ng lupa, itinoon niya ang kanyang mga mata sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Binalot ng patay na katahimikan ang buong paligid. Tinitigan ng lahat ang medyo may edad na lalaki. Nandito na ako, leeg o wala, bulong ng medyo may edad na sa sarili. Dahil doon, pumakbang siya pasulong at naka-cross-legged sa butas sa gitna ng gilingang bato. Kung ikukumpara sa matandang Daoist, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mas malakas ang loob. Matagal nang nag-isip ang matandang Daoist bago tumapak sa gilingang bato. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nagdalawang isip tungkol sa proseso. Basag, basag, basag. Ang mga paa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsimulang gilangin at ginawang pole. Hindi mabilang na mga tuldok ng liwanag na ginawa mula sa kanyang banal na enerhiya ang lumipad palabas sa butas ng gilingang bato na parang mga alitap-tap. Maraming kadena na ginawa ng kapangyarihan ng batas ng banal na Diyos ang sumugod din palabas ng butas. Ang mga kumikislap na batik ng banal na enerhiya at ang nakasisilaw na tanikala ng kapangyarihan ng batas ay nagbuga ng mga gintong ilaw na pumuno sa buong kalangitan. Oh my gosh! It's the divine essence and the chains of law power of a divine God. Absorb them fast. Lahat sila ay hindi maiwasang kiligin. Sinimulan nilang ibabad ng husto ang mga particle ng banal na enerhiya at ang mga tanikala ng kapangyarihan ng batas. Ang mga master sa Heaven Immortal Realm ay mas tuwang-tuwa kaysa sa iba pang mga cultivator. Dahil mas malakas sila kaysa sa iba, maaari silang makakuha ng higit na banal na diwa at mga tanikala ng kapangyarihan ng batas kumpara sa ibang mga magsasaka. Ito ay talagang isang beses sa buhay na pagkakataon. Sa ilalim ng lupa ay agad ding kumilos si Dustin. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang gapos ng pinakamataas na kaliwanagan ay lumabas sa kanyang katawan. Swoosh! Ang kadena ng kataas-taasang kaliwanagan ay nagbunga ng isang makinang na puwersa na umakit sa mga tanikala na sumasayaw sa hangin. Swoosh! Maraming mga tanikala ng kapangyarihan ng batas ang bumagsak patungo sa direksyon ng tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan. Susubukan kong sumipsip ng higit pang banal na diwa. Nagplano si Dustin sa kanyang isipan. Noong nakaraan, nakakuha siya ng humigit kumulang 160,000 specs ng banal na diwa. Pino niya ang karamihan sa kanila. Umupo si Dustin na naka-cross-legged at nagsimulang sumipsip ng higit pa. Makalipas ang kalahating araw, nakapulot siya ng higit sa 50,000 specs ng Divine Essence. Samantala, ang kadena ng kataas-taasang kaliwanagan ay naging 100 beses na mas malaki matapos makuha ang mga tanikala ng kapangyarihan ng batas. Sa pangkalahatan, si Dustin ay may mahusay na ani. Ang mundo ng Divine Being ay talagang isang banal na kopya ng banal na enerhiya. Sa lalong madaling panahon, maaabot ko na ang Earth Immortal Realm. Napaisip si Dustin habang naluluha siya sa tuwa. Narating niya ang Golden Immortal Realm hindi pa gaanong katagal. Sa mga araw na ito, narating niya ang premium na yugto ng Golden Immortal Realm mula sa paunang yugto ng Golden Immortal Realm. Wala siyang nakilalang problema sa gitna ng kanyang pambihirang tagumpay. Sa sandaling iyon, mayroon siyang kutob na malapit na niyang marating ang Earth Immortal Realm.
Kung alam ng ibang mga magsasaka kung gaano siya kabilis umunlad sa kanyang paglilinang, sila ay magugulat. Samantala, tanging ang ulo lamang ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang naiwan sa butas ng gilingang bato. Kailangan kong isuko lahat ng meron ako. Iyon lang ang paraan para maipanganak akong muli. Kung gusto kong marating ang shore of rebirth, wala akong madadalo kundi ang kalinisan ng aking kaluluwa. Biglang natauhan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bigla na lang, isa-isang lumipad ang maraming kayamanan mula sa Diyos na Diyos. Ang mga ito ay bihirang mga kayamanan ng mahika, mga magic pills, mga lihim na martial arts manual, mahalagang likas na yaman at iba pa. Bawat isa sa kanila ay hindi mabibili sa mga magsasaka. Oh my God! Napakaraming invaluable na bagay dito. Kukunin ko lahat. Sa puntong iyon, tuwang-tuwa ang lahat, kabilang ang mga tao sa 8 sangay ng mga peregrino. Ang pangunahing gawain ng mga tao ng 8 sangay ng mga peregrino ay ang samahan ang banal na Diyos sa shore of rebirth. Dahil ang banal na Diyos ay inabandona ang kanyang mahalagang mga kayamanan. Walang paraan na sila ay makaligtaan ang pagkakataon na makuha din ang mga ito. Halika na! Ang mga magsasaka ay humakbang pasulong upang makuha ang hindi mabibaylang mga kayamanan. Sila ang mga nasa Heaven Immortal Realm. Mga kabataang mahuhusay na magsasaka mula sa mga nangungunang puwersang iyon. 8 pinakamataas na pinuno, at iba pang malalakas na miyembro ng 8 sangay ng mga pilgrim. Ang mga mahihina ay hindi nakiisa sa pakikipaglaban sa mga kayamanang iyon. Kahit na nakuha nila ang kanilang mga kamay sa kanila, ang malalakas ay aalisin sila. Iyan ang mga kayamanan ng isang banal na Diyos. Ungol ni Dustin. Sa oras na iyon, tumigil din siya sa pagsipsip ng banal na kakanyahan. Napatingin siya sa mga kayamanang nakalutang sa langit. At mas bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa kaba. Pagkatapos, tumakbo siya mula sa ilalim ng lupa patungo sa ibabaw ng mundo ng Divine Being. Nagkagulo ang buong field. Ang lahat ng mga master sa Heaven Immortal Realm ay abala sa pakikipaglaban sa mga kayamanan ng banal na Diyos. Kaya wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa presensya ni Dustin. Ito ay isang mahabang espada na ginawa ng banal na Diyos. Kamakailan, nagsasanay ako ng flying swordsmanship. Ako ay nasa takot sa isang mahusay na espada. Napaisip si Dustin habang nakatitig sa isang espada na naglalabas ng mga gintong ilaw habang lumilipad ito palabas sa butas ng gilingang bato. Haha! Ito ay isang mahusay na espada. Ito ay akin ngayon. Guys, please help me get it. Sabi ng isang matangkad at payat na master sa Heavenly Immortal Realm sa kanyang mga kasama habang nakanganga siya sa espada ng may pagnanasa. Walang pag-aalinlangan. Lumipad siya patungo sa kayamanan. Sinundan siya ng 2 master na ka-level niya. Nagkaisa ang 3 master ng Heaven Immortal Realm para makuha ang espada. Whoosh! Lumipad pasulong ang espada. Kung may hamarang sa akin, mamamatay siya. Deklare ng master sa Heaven Immortal Realm. Buong buhay niya ay ginugol niya ang pag-aaral ng swordsmanship. Walang paraan na isuko niya ang gayong bawal na espada. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay upang kunin ang espada. Out of the blue, isang tanikala na kasing laki ng bola ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Isang napakatinding kapangyarihan ang lumabas sa tanikala at bumagsak sa kanya. Sa isang iglap, ang kanyang vital energy realm ay nahulog sa Earth Immortal Realm. Walang nagmamayari ang espadang ito. Paano ka magiging bastos at hindi mo hahayaang makipagkompetensya sa iyo ang iba tungkol dito? Isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw. Biglang may sumulpot na binata sa kanyang tabi at hinawakan ang espada sa kanyang kamay. Ito ay walang iba kundi si Dustin. Dustin Lin. Ikaw pala. How dare you show your face sa harap namin? Nakilala agad ng matangkad at payat na amo si Dustin. Nagulat siya at sabay na galit. Yes, it's me. Di ba lahat kayo hinahanap ko? Malamig na tugon ni Dustin habang nakatingin sa master ng Heaven Immortal Realm. Hawak ang mahabang espada sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang dakilang kapangyarihan nito at tuwang-tuwa. Nagulat din ang iba pang mga master sa Heaven Immortal Realm sa biglang pagsulpot ni Dustin. Patayin siya.
Pagkatapos, ang iba pang mga masters ng Heaven Immortal Realm ay agad na lumapit kay Dustin. Ngumiti ng pilit si Dustin sa kanila. Alam niya na mayroong mahigit 100 Earth Dragon sa ilalim ng lupa. Kahit na hindi niya matalo ang lahat ng mga master sa paligid niya. Tiwala siya na makakatakas siya. Sa tulong ng mga Earth Dragon. Sa makatuwid, hindi siya natatakot sa mga masters. Dustin Lin, mapapahamak ka. Haha, hindi mo na kami matatakasan sa pagkakataong ito. Ang mga master sa Heaven Immortal Realm ay nagsusuot ng mabangis na tingin sa kanilang mga mukha habang naghahanda silang ilabas si Dustin. Nang malapit na silang maglunsad ng kanilang mga pag-atake sa kanya. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan ng pagkagulat. Oh my God! Tingnan mo! Hindi ba iyon isang Rebirth Rune Paper? Oo, iyan ang Rebirth Rune Paper. Sa wakas ay lumitaw. Sa isang iglap, tumahimik ang paligid. Ang lahat ng mga magsasaka ay tumigil sa pakikipaglaban. Napalingon silang lahat sa Millstone of Reincarnation. Sa puntong ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nawala sa Rebirth of Millstone Hole at siya ay walang iba kundi isang madugong pool. Pagkaraan ng ilang sandali, isang gintong papel na ron ang bumaba mula sa langit at lumutang sa ibabaw ng gilingang bato. Nagbugay ito ng mga nakakasilaw na ilaw. Ang lahat ng naruroon ay katuon ang kanilang mga mata sa napakagandang ron na papel na lumulutang sa hangin. Habang pinapanood nila ito, lahat ay may gutom na tingin sa kanilang mga mata. Paano sila hindi? Ito ang Rebirth Rune Paper. Ang lahat ng mga banal na Diyos ay mababaliw dito. At yumuko pa atras upang makuha ang kanilang mga kamay sa kanais-nais na bagay na ito. Kahit na ang Rebirth Rune Paper ay isang hindi mabibaylang kayamanan para sa mga banal na Diyos. Ito ay walang silbi para sa mga ordinaryong magsasaka. Gayunpaman, kung makukuha ito ng mga magsasaka at ibigay ito sa banal na Diyos, sila ay gagantimpalaan ng malaki. Kapag nakuha na ng Divine God itong Rune Paper, makakarating na siya sa Shore of Rebirth. Anong klaseng lugar ang Shore of Rebirth? Tinitigan ni Dustin ang kumikinang na golden rune na papel na may labis na pagyuzisa. Maghanda, sabay-sabay na inihayag ng 8 pinakamataas na pinuno. Sa sandaling magbigay sila ng mga utos. Pinalibutan ng mga tropa ng 8 sangay ang Millstone of Reincarnation. Inilabas ng mga sundalo ang kanilang mga sandata at alertong tumingin sa mga nasa labas. Ang 8 sangay ng mga peregrino ay ipinanganak upang samahan ang banal na Diyos sa Shore of Rebirth. Mula nang sila ay isinilang. Alam na nila ang kanilang misyon at gugugol ang natitirang bahagi ng kanilang buhay upang isakatuparan ito. Dapat nating makuha itong Rebirth Rune Paper. Ang mga tao mula sa malalaking sekta ay hindi napigilan ang kanilang kasakiman. Mas lalo silang nakaramdam ng pananabik. At ang kanilang paghinga ay huminto sa pag-asa. Kitang-kita nila ang sobrang excitement. Ang pinuno ng bawat puwersa ay nakipagkasundo sa isang banal na Diyos. Kung makukuha ng kanilang mga miyembro ang Rebirth Rune Paper o ang banal na core at ibigay sila sa banal na Diyos, makakakuha sila ng magandang gantimpala tulad ng mga kayamanan na may malaking halaga. Bukod dito, tutulungan sila ng banal na Diyos na pamahalaan ang mundo. At tutulungan ang kanilang mga sekta na magkaroon ng masaganang kinabukasan. Ang mga magsasaka mula sa iba't ibang paksayon ay tuwang-tuwa sa isiping ito lamang nakipagkasundo ang kanilang mga pinuno sa isang banal na Diyos. Napaka-tense ng kapaligiran kaya anumang oras ay maaaring magkaroon ng away. Halika na, ang Rebirth Rune Paper na ito ay kabilang sa ating sekta. Mapapatay ang sinumang maglakas loob na hamarang sa atin. Umalis ka nga, atin ang Rebirth Rune Paper. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lugar ay napuno ng mga taong nagbabanta at inaangkin ang rune para sa kanilang sarili. Lahat sila ay sinubukan ang kanilang makakaya upang sumugod patungo sa gintong papel na rune. Boom! 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 Isang walang katapusang tide ng enerhiya ang dumaan patungo sa Millstone of Reincarnation. Ang makapangyarihang puwersa ay nagpakawala ng lahat ng uri ng malalakas na kasanayan sa martial arts o gumamit ng kakilakilabot na kayamanan ng mahika upang salakayin ang mga tao sa 8 sangay ng mga peregrino. Walang sino man ang makahahadlang sa ating banal na Diyos na makarating sa Shore of Rebirth.
Nakagawa kayo ng matinding krimen. At karapat-dapat kayong mamatay sa aming mga kamay. Matatag na idineklara ng 8 pinakamataas na pinuno. Ay maximize ang kanilang buong potensyal. Binago nila at inihayag ang kanilang tunay na pagkatao. Si Haring Tobien ay isang matangkad na lalaki na nakasuot ng puting damit. Siya ay tumingin marilag na may singsing ng liwanag sa likod ng kanyang ulo. Ang kanyang katawan ay nagbuga ng mga makukulay na ilaw, na nagmukhang sagrado at misteryoso. Si Haring Andrew ay isang gintong dragon na walang kuko o sungay. Nagbigay siya ng malakas na aura sa paligid niya. Si Haring Yates ay may obsidian na balat at malalaking mata. Ang kanyang mga ngipin ay matatalas at nagbabanta. Binalot siya ng itim na ambon. At may hawak siyang trident sa kanyang kamay. Si Reyna Sheila ay isang kaakit-akit na babae na may kaakit-akit na figure. Ang kanyang lilang damit ay umagos sa kanyang porselana na balat. At sumayaw ito sa hangin habang siya ay gumagalaw ng maganda. Siya ay may matamis na halimuyak na nagmumula sa kanya. Si Haring Baron ay may nakakatakot na tingin sa kanya. Mayroon siyang 3 ulo at 6 na braso, na naging dahilan upang mas lalong tumindi ang masamang enerhiya sa paligid niya. Si Haring Edmund ay isang ibon na may pares ng gininto ang pakpak. Siya ay sikat sa kanyang bilis at kapangyarihan sa mundo. Si Haring Lionel ay isang matangkad at matipunong lalaki na may mahabang buhok na nakatabing sa kanyang mga balikat. May sungay siya sa kanyang noo. At ang kaaya-ayang musika ay nagmula sa loob ng kanyang katawan. Si King Osborne ay isang napakalaking sawa na may malaking ulo ng tao. Ipinakita ng 8 pinakamataas na pinuno ang kanilang tunay na katawan. Ang bawat isa sa kanila ay naglabas ng napakalaking lakas. Sa puntong ito, handa silang lumaban ng buong lakas. Bawat isa sa kanila ay may lakas ng isang master sa Heaven Immortal Realm. Iilan lamang sa mga magsasaka ang maaaring maging kapantay sa kanila. Madali nilang mapatay ang isang ordinaryong master sa Heaven Immortal Realm sa isang tibok ng puso. Magkasama, ang 8 pinakamataas na pinuno ay naglunsad ng malalakas na pag-atake sa kanilang mga kaaway. Sa isang suntok, nagawa nilang makaalis ng malaking bilang ng mga tao. Ang mga putol-putol na bahagi ng katawan at sirang buto ay lumipad sa lahat ng direksyon habang nagkalat ang dugo sa lahat ng dako. Patuloy na maririnig ang sigaw ng sakit. Napatay ang lahat ng nasa unahan ng hukbo. Maging ang mga master sa Heaven Immortal Realm ay kailangang umatras pagkatapos makatanggap ng mga nakamamatay na pag-atake mula sa kanila. Damn it, napakalakas ng mga matatandang ito. Ang ilang mga master sa Heaven Immortal Realm ay kumunat ang kanilang mga kilay habang nakatitig sa 8 pinuno. Ilabas ang magic treasures na ibinigay sa atin ng Divine God. Utos ng mga pinuno ng namumunong puwersa. Hindi nila maaaring hayaan ang 8 pinakamataas na pinuno na mag-isang ibagsak ang lahat. Nang makuha ang mga order, ang mga master sa Heaven Immortal Realm ay naglabas ng mga magic treasures na nagdadala ng napakalaking kapangyarihan. At ginamit ang mga ito para salakayin ang kanilang kaaway. Naghagis din sila ng mga dilaw na papel na ron na naglabas ng kapangyarihan ng banal na Diyos sa 8 pinakamataas na pinuno. Ilabas ang aming mga sandata ng ninuno. Sabay-sabay na ipinatawag ang 8 pinakamataas na pinuno. Nang matapos nila ang kanilang pangungusap, bawat isa ay naglabas ng isang mahiwagang kayamanan upang pawiin ang anumang paparating na pag-atake. Ang 8 sangay ng mga peregrino ay nasa matinding pakikipaglaban sa mga mamamayan ng dominanteng puwersa. Si Dustin naman ay nanatili sa ilalim ng lupa. Sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Nailarawan niya ang mabangis na labanan na nangyayari. Madali niyang nasabi na ang mga magsasaka ay lumaban ng walang pagpipigil. Ibinigay nila ang lahat kahit anong mangyari. Ang mga tao ay namatay sa larangan ng digmaan halos bawat segundo. Ang Golden Rune Paper, gayunpaman, ay nanatiling hindi nagalaw. Tahimik itong lumutang sa ibabaw ng Millstone of Reincarnation, na napapalibutan ng mga kumikinang na ron. Sa ngayon, walang makakakuha ng Golden Rune Paper para sa 8 sangay ng mga pilgrim na sinubukan ang kanilang makakaya upang protektahan ito mula sa pagkuha. Tinataya ni Dustin na magtatagal ang labanan. Ano yan? Biglang, nakita ni Dustin ang isang malabong figure na dahan-daang lumalabas sa butas ng gilingang bato.
Ito ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang katawan ay giniling sa laman. Ito ang kanyang espiritual na kaluluwa. Ito ay hindi lamang ang kanyang espiritual na kaluluwa. Ito ang pinakadalisay na anyo na walang anumang mga dumi. Matapos siyang bugbugin ng millstone of reincarnation. Lahat ng dumi nitong nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay naalis. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumayo sa millstone of reincarnation at inilagay ang kanyang kamay sa likod ng kanyang likuran. Sinulyapan niya ang mga tao ng makapangyarihang puwersa na may mga matang tumusok. Gusto mo bang nakawin ang rebirth throne paper ko? Tanong ng medyo may edad na. Bagamat nagsalita siya sa walang emosyong tono. Ang kanyang boses ay puno ng karelagan na nagpasindak sa lahat sa larangan ng digmaan. Biglang tumigil ang lahat sa paglulunsad ng pag-atake at itinoon ang kanilang tingin sa kaluluwa ng lalaki. Sila ay nakatayo sa katahimikan. Transfixed sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa ibabaw ng gilingang bato. Gulat na gulat silang lahat. Ilang saglit lang ang nakalipas. Nasaksihan nila ang kanyang katawan na giniling sa gilingang bato. Ngunit ngayon, lumabas siya sa millstone of reincarnation sa harap ng kanilang mga mata. Congratulations, sir! Malapit mo nang marating ang shore of rebirth. Tuwang-tuwang sabi ng 8 supreme leaders at lumuhad sa medyo may edad na. Binati ng kanilang mga nasasakupan ang medyo may edad na at lumuhad din. Ang rebirth throne paper ay lumitaw. Bukod dito, ang kanyang espiritual na kaluluwa ay lumabas sa millstone of reincarnation. Malaki ang posibilidad na matagumpay na makarating ang banal na Diyos na ito sa shore of rebirth. Ang kaisipang ito ay nagpakilig sa kanila. Nagsimula ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bahagyang hindi sigurado sa kanyang sarili. Gusto mo ang rebirth throne paper ko? Hindi ka ba natatakot na patayin ko kayong lahat? Patuloy ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang isa-isang inililibot ang tingin sa mga tao mula sa labas ng mundo. Walang nang ahas na tingnan siya sa mata. Pagkatapos ng lahat, sinusubukan nilang kunin ang isang bagay mula sa banal na Diyos. Haha, stop bluffing. You are at your weakest. Tingin mo maloloko mo ako. Mas mabuting iabot mo sa akin ang rune paper ng masunurin. Kung hindi, sisirain ko ang iyong espiritual na kaluluwa. Isang tinig na nagmula sa kaibuturan ng kawalan ang biglang nanunuya. Boom! Isang malaking space teleportation channel ang lumitaw. Isang hukbo ng mga kakaibang nilalang ang lumabas sa channel. Bawat isa sa kanila ay may masamang aura sa paligid. Nagtatrabaho sila para sa mga Diyos ng kadiliman. Sa gilingang bato, pinaikit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga mata. Noon, walang awa ang labanan sa pagitan ng mga Diyos ng liwanag at ng mga Diyos ng kadiliman. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay isa rin sa mga banal na Diyos mula noong sinaunang panahon. Kaya agad niyang nakilala ang mga ito. Sa kabilang banda, sa 3,000 malalaki at maliliit na mundo, napansin ng iba pang kakilakilabot na nilalang ang nangyayari sa mundo ng Divine Being. Ito ay hindi mabuti. Ang mga taong nagtatrabaho para sa mga Diyos ng kadiliman ay tumawid sa dagat ng Chaos at dumating dito. Anong balak nila? Gusto ba nila ng kaati? Nangarap pa bang bumalik ang mga Dark God na iyon? Sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan, nakita nila ang kakaibang hitsura ng mga nilalang sa mundo ng Divine Being. Damn it, sila ang mga nasasakupan ng mga Diyos ng kadiliman. Sila ay mula sa mga nakahiwalay na alien space. Bulalas ng 8 pinakamataas na pinuno. Baka sa mukha nila ang pagkagulat. Sila ang mga subordinate ng mga Diyos ng kadiliman. Sila ay mula sa ilang mga alien space. Sino ang impyerno ang kanilang pinag-uusapan? Nataranta ang mga magsasaka na hindi pamilyar sa sitwasyon doon. Ang mga Diyos ng kadiliman. Sa ilalim ng lupa, napailing si Dustin. Naalala pa niya ang kanyang paglalakbay sa masamang mundo at ang banal na mundo sa ilalim ng Karakoram Mountain sa Earth noon. Ang mga Diyos ng kadiliman at ang kanilang mga tauhan ay tumakas sa kailaliman ng dagat ng Chaos matagal na ang nakalipas. Hindi ako makapaniwalang bumalik sila. Naisip ni Dustin, na nabigla sa kanilang biglaang intervention.
Ang hukbo ay binuo ng mga nilalang na nagmumula sa maraming nakahiwalay na mga alien space at para sabihin na marami sa kanila ay isang maliit na pahayag. Kung idinagdag, sila ay napakarami kaysa sa kabuoang bilang ng 8 sangay ng mga peregrino at ang mga sekta ng 3,000 malaki at maliliit na mundo. Ang mga nilalang na ito mula sa nakahiwalay na mga alien space ay dumating sa iba't ibang uri ng mga hugis at sukat. Ang ilan sa kanila ay payak at karaniwan, habang ang ilan sa kanila ay mukhang tao. Ang isang malaking karamihan ng mga nilalang na ito ay mukhang kakaiba at hindi pa nakikita ng mga tao sa mundong ito. Kapansin-pansin, lahat sila ay may isang karaniwang katangian. Lahat sila ay parang isang masa ng misteryosong yelo, na naglalabas ng malamig na aura sa kanilang paligid. Mahigit sa trilyon nitong mga nilalang sa kalawakan ang patuloy na dumagsa, na naging dahilan upang ang hangin ng mundong ito ay bumaba sa nagyayelong temperatura sa isang iglap. Sa katunayan, mabilis itong bumagsak sa ilang daang grado sa ibaba ng zero. Brar! Grabe! Malamig! Ang ilan sa mga mahihinang magsasaka ay hindi napigil ang manginig at manginig. Ang kanilang maiinit na hininga ay nagyelo sa pag-alis sa kanilang mga bibig. Matanda, iabot mo ang rebirth rune paper. Sa sandaling lumitaw ang hukbo, pinalibutan ng mga kawal nito ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang pinuno ng hukbo ay isang gwapo at nakakabighaning masamang tao na may malambot na mga paa. Isang mahabang pulang buntot, na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Humph! How dare you people from the isolated alien spaces enter our world? What made you think na pwede kang pumasok ng ganito? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa gilingang bato ay sumangot. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatitig sa pinuno ng hukbo. Sabihin mo sa akin, matanda, mayroon bang pagkakaiba sa pagitan ng positibong mundo at negatibong mundo mula sa iyong pananaw? Bagamat mula rin sila sa positibong mundo, ang tunay nilang layunin ay agawin din ang iyong rebirth rune paper. Ang nakakabighaning pinuno ng hukbo ay malupit na ngumiti at itinuro ang mga tao mula sa mga sekta ng 3,000 malaki at maliit na mundo. Nanlaki, natigilan at hindi nakaimik ang mga mata ng medyo may edad na sa tanong nito. Ngunit hindi siya dapat takutin ng ilang baguhan na tagalabas. Tama siya. Ang positibong mundo at ang negatibong mundo ay maaaring hindi magkaiba. Maaaring ako ay masyadong matigas ang ulo sa loob ng maraming taon. Well, kung sino man ang gustong kunin ang aking rebirth rune paper, halika at subukan mong kunin ito sa akin. Mukhang pinag-isipan ito ng medyo may edad na lalaki. Siya ay umungal, at ang napakalakas na kapangyarihan ay biglang lumabas sa kanyang katawan. Bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at sinubukang kunin ang rebirth rune na papel na lumulutang sa ibabaw ng gilingang bato. Hanggat hawak niya ang rebirth rune paper sa kanyang kamay, magkakaroon siya ng mas malaking pagkakataon na maabot ang shore of rebirth. Sa kalaunan ay tamasahin ang maligayang mundo. Huwag mong hayaang makatakas siya. Patayin mo, gamit ang isang alon ng kamay ng nakakabighaning pinuno ng hukbo. Daan-daang milyong mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga alien space ang dumagsa sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dapat nating makuha ang rebirth rune paper. Ang mga mandirigma ng 3,000 malaki at maliit na mundo ay sumugod din sa galit. Lahat, dapat nating protektahan ang ating Diyos. Huwag hayaang hawakan siya ng sinuman. Ang hukbo ng 8 sangay ng mga peregrino ay bumuo ng isang pader sa harap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bilang pagtatanggol laban sa kaaway. Hindi nagtagal. Muling sumiklab ang matinding labanan ng magkasagupaan ang magkabilang panig. Sa pagitan ng langit at lupa. Ang marahas na pag-atake ng enerhiya ay kasing siksik at lakas ng tubig. Sa pagdaan ng bawat segundo at bawat minuto, hindi mabilang na mga nilalang ang namatay. Ang kanilang mga walang buhay na katawan ay nahuhulog sa lupa at nakatambak sa bunkan. Damaloy ang dugo mula sa mga bangkay, na bumubuo ng agos ng pulang-pula. Matanda, kung hindi mo ibibigay ang rebirth rune paper, ang iyong kaluluwa ay madudurog at sa pagkakataong ito para sa kabutihan. Hindi kami maglalaan ng awa para sa iyo. Kakaiba ang husay sa paggalaw ng katawan ng lalaking nakakabighani.
Halos walang ataking makakarating sa kanya. Wala sa mga welga ang gumana. Huminto at nagyayelo sa hangin at bumagsak na parang walang kwentang posporo na dumaikit sa lupa. Ang kakilakilabot na pag-atake ng enerhiya na patuloy na tumago sa kanyang katawan ay walang nagawa sa kanya. Ang kanyang katawan, tulad ng isang anino na walang tunay na nilalang, ay bubuo at muling bubuo sa ilang sandali matapos itong masira at masira. Casual na nakatalikod ang kanyang mga kamay. Naglakad lang siya papunta sa medyo may edad na lalaki na walang pagmamadali na may panunuya sa mukha. Anong kakaibang uri ng spatial na kapangyarihan? Gulat na tinitigan ni Dustin ang lalaki. Hindi niya inaasahan na may makakapag-cultivate ng spatial power sa ganoong lawak. Boom! Biglang nagwagayway ng kamay ang masamang pinuno ng hukbo at naglabas ng isang itim na bandila. Kung saan lumabas ang gamulong na masamang aura at binalot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pinigilan siya. Haha! Ito ang watawat na nagsusupol sa Diyos na personal na nilikha ni Lord Hakat. Tingnan ko kung paano ito haharapin ng iyong mga mababang kapangyarihan. Tawa ng tawa ang masamang tao. Sigurado siyang walang magagawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki para labanan ang misteryosong makapangyarihang bandila. Ang itim na bandila ay talagang napakalakas. Ang nakakatakot na enerhiya ay sumabog mula dito at sa kalangitan, na nagpaikot sa mukha ng nasa katanghaliang gulang sa sakit. Kahit nasubukan niya, hindi niya mapalaya ang sarili mula sa kontrol nito. I can't believe that Hackett is still alive. That damn brat. Medyo nagulat ang medyo may edad na lalaki. Pagkatapos ay tinapik niya ang tuktok ng kanyang ulo at isang maliwanag na banal na liwanag ang bumaril sa kanyang bungo. Umaarangkada upang salubungin ang itim na bandila. Aagawin ang Rebirth Rune paper ngayon. Sa sandaling ito, ilang Heaven Immortal Realm Masters mula sa 3,000 malaki at maliliit na mundo ang sumugod din. Hawak ang mga magic treasures o rune na ibinigay ng kanilang mga Diyos. At mabangis na, inatake ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Parg! Itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang ulo at umungol sa langit. Sa lahat ng lakas na naiipon niya, inabot niya ang kanyang kamay at tinapik ang tuktok ng ulo ng ilang ulit. Muli, ang mga sinag ng maliwanag na banal na liwanag ay bumaril mula sa kanyang ulo at isa-isang hinarangan ang lahat ng mga pag-atake. Ang Heaven Immortal Realm Masters ay napabalik sa sobrang lakas ng Divine Light. Hindi tayo titigilan yan. Matandang lalaki. Isa ka na ngayong ginugol na palaso. Tingnan ko kung hanggang kailan ka makakapit. Ang pinuno ng hukbo ay nanunuya ng masama. Tama ang kalaban. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakakonsumo ng labis na enerhiya nang siya ay giniling ng Millstone of Reincarnation. Ang kanyang buong katawan ay duguan na ngayon at ang tanging nakuha niya ngayon ay ang kanyang espiritual na kaluluwa. Ngayon, kailangan niyang umasa sa huling bit ng orihinal na asensya ng enerhiya kung mananatili. Ang 8 pinakamataas na pinuno ng mga peregrino ay gustong sumugod at tumulong. Gayunpaman, ang isang malaking grupo ng mga master ay nagpapatunay na labis na nakakagambala. Marami sa mga master sa Heaven Immortal Realm sa 3,000 malaki at maliliit na mundo. Pati na rin ang malaking bilang ng mga masters mula sa mga nakahiwalay na alien space ay nag-iwan sa 8 supreme leaders na walang pagkakataon na maningil. Bang! Tiyak na, ilang sandali pa, lumipad palabas ang katawan ng medyo may edad na. Nakakalungkot, isang malakas ngunit namamatay na tigre ang binubuli ng mga lapdog lang. Sa puntong ito, mas naging ilusyon ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dahil isa siyang Diyos, hindi niya inasahan na isang araw ay masasaktan siya ng mga mortal lang. Bam! Ilang sandali pa. Nataman muli ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang masaklap pa nito, ang isang braso niya ay natanggal sa kanyang katawan at nagkapira-piraso. Dito ba magtatapos ang landas ko sa muling pagsilang? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin sa paligid at nakaramdam ng kalungkutan nang magsimulang bumungad sa kanya ang katotohanan. Noong siya ay nasa tuktok ng kanyang lakas, ang mga mababang nilalang na ito sa kanyang harapan ay maaaring patayin sa isang hininga. Ngayon,
Talagang pinilit siya ng mga langgam na ito sa isang sulok. At ang kanyang daan patungo sa Shore of Rebirth ay tila naputol. Nang kalahating hakbang na lang ang layo niya rito. Sa kanyang desperasyon, hindi talaga siya nakakaramdam ng matinding galit. Ang mayroon lamang siya ay malalim na kalungkutan at kahit papaano. Pagkabigo, bam! Natama na naman ang nasa middle-aged na lalaki. Sa pagkakataong ito, halos kalahati ng kanyang katawan ang nabugbog. Oh, ang Shore of Rebirth. Ang pangakong lupain ng mga Diyos. Ilang taon ko nang hinihintay ang sandaling ito na hindi ko mabilang. Isa lang pala itong bulaklak sa salamin. Buwan sa tubig na hindi ko mahawakan. Sa huli, lahat ng ito ay naging walang kabuluhan. Bulong ng medyo may edad na habang unti-unting nanlalabo ang ilusyon niyang katawan. Ito na, ginagawa na natin. Tapusin mo ang matanda at kunin mo ang rebirth rune paper. Ang masamang tao ay labis na natuwa nang makita ang pagkamatay ng nasa katanghaliang gulang. Galit na sigaw niya at sinenyasan ang itim na bandila para gumawa ng isa pang atake. Gayun din, mas maraming masters mula sa mga nakahiwalay na alien space ang sumugod at nagsanib kamay upang ibuhos ang kanilang mga pag-atake sa isang solong pangunahing hakbang. Ang rebirth rune paper ay isinilang dahil sa lalaking nasa katanghaliang gulang na ito. Kung hindi nila tuluyang wakasan ang kanyang buhay, mahirap para sa ibang mga Diyos na gamitin ito kahit na nasa kanila na. Ito, tapusin mo siya ngayon. Ang mga Panginoon ng 3,000 malaki at maliit na mundo ay nag-activate din ng lahat ng uri ng magic treasures na ibinigay ng kanilang mga Diyos para salakayin ang nasa. Ang mga Panginoon ng 3,000 malaki at maliit na mundo ay nag-activate din ng lahat ng uri ng magic treasures na ibinigay ng kanilang mga Diyos para salakayin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa ganitong halaga ng pinagsama-samang kapangyarihan na ibinuhos sa isang target, sigurado silang magtatagumpay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsimulang makaramdam ng desperadong kawalan ng pag-asa. Masyado siyang mahina para kumapit. Mahaba-haba pa ang lalakbayin niya bago niya makuha ang kanyang rebirth rune paper. Kung hindi niya ito makukuha, ang kanyang landas sa muling pagsilang ay magiging imposible. Sa wakas, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin sa kanluran. At 2 patak ng luha ang tahimik na bumagsak mula sa kanyang mga mata. May walang katapusang pananabik at di masusukat na kawalan ng pag-asa sa mga luhang iyon. Naghintay siya sa mundo ng divine being sa hindi mabilang na taon. Nagsasakripisyo ng higit na naaalala niya. Ngunit ito ang kanyang kapalaran. Ang pangwakas, nakakasakit ng puso na resulta. Ang pagkakataon para sa aking muling pagsilang ay nawala. At lahat ng ito ay walang kabuluhan. Biglang bumigay ng tuluyan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Lumutang siya sa himpapawid at iniunat ang kanyang mga braso habang sinimulan niyang bigkasan ang isang sinaunang orasayon. No, hindi pwede. Ang 8 pinakamataas na pinuno ay nanunood ng nanlalaki ang mga mata. Ngunit hindi nila nagawang sumugod upang iligtas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Masasabi nila na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umaawit ng isang sinaunang orasayon na tinatawag na poem sa Diyos. Kapag ang isang Diyos ay malapit ng ganap na mapahamak, ang mga tao noong sinaunang panahon ay binibigkas ang mga salitang ito ng sakripisyo na magpapaalis sa Diyos sa kanyang paglalakbay. Siya ay umaawit ng poem para sa kanyang sarili. Masyadong masakit itong panoorin. Paanong ang isang Diyos ay mapipilitin sa ganoong lawak, sa ilalim ng lupa, na nasaksihan ang lahat sa pamamagitan ng kanyang espiritual na pakiramdam. Hindi maiwasan ni Dustin na malungkot. Ang rebirth rune paper ay ang tunay na pag-asa ng Diyos na dumaan sa lahat ng uri ng pagsubok at nagtagumpay sa kanilang lahat. Labag sa kalooban ng kalikasan na ang mga tagalabas ay susubukan na lang na. Agawin ito mula sa isang taong nagbayad ng kanyang mga dapat bayaran at dumaan sa tamang proseso upang makamit ito. Naisip ni Dustin ang sinabi sa kanya ng maliit na bata. Totoo na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay matagal nang inaabangan ang araw na ito sa mundo ng divine being. Ang ganitong uri ng pagtatapos sa kanyang mahabang paglalakbay ay tunay na nakakadurog ng puso. Well, let me try my best para matulungan ka.
Pumikit si Dustin at napakagatlabi. Sa susunod na sandali, lumabas siya mula sa kanyang kinatatayuan at naglakbay sa ilalim ng lupa ng kontinente sa bilis ng kidlat. Wala pang isang minuto ay bumalik na siya sa kinatatayuan niya. Nasa likod niya ang mahigit 200 Earth Dragons. Matapos masugitan sa huling pagkakataon, natutunan ni Dustin ang kanyang leksyon at gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang Earth Exploring Technique. Ngayon ay kayanan niyang kontrolin ang higit sa 200 Earth Dragon sa isang pagkakataon. Sana makatulong ka, Lanes Ruler. Pagkatapos ay ipinatawag ni Dustin ang Lanes Ruler. Kasabay nito, mabilis niyang pinag-isipan ang lahat ng lihim na kakayahan at trump card na nasa isip niya. Susubukan ni Dustin ang kanyang makakaya at ubusin ang lahat ng kanyang mga trumpeta para matulungan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang pagkakita ng isang Diyos sa gayong kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan ay lubos na nagpakilos sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Dustin ay isang tao na may puso at isang malakas na pakiramdam ng hustisya. Matapos ang lahat ng mga hysterics ay humupa sa ibabaw. Dustin kapansin-pansing lumitaw mula sa ilalim ng lupa na may higit sa 200 Earth Dragons. Gamit ang omnipotent lightness at ang distance shortening technique, mabilis na kumilos si Dustin na parang kidlat. Ito ay hindi inaasahan na ang lahat sa ibabaw ay namangha. Matapos ma-activate, ang Lanes Ruler ay nagsuri at nagturo ng isang ruta na pinakamaikli at pinakaligtas. Dumiretso si Dustin sa gilid ng Golden Rune. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang mahiwagang kapangyarihan ng Lanes Ruler ay talagang kapansin-pansin. Maaari itong mahulaan ang mabuti o masamang kapalaran at maaaring gabayan ang daan kung saan may pagkakataon na mabuhay sakaling magkaroon ng panganib. Sa tulong nito, dumaan si Dustin sa iba't ibang mapanganib na mga hadlang ng walang kahirap-hirap at diretsyong nakarating sa kalapitan ng Golden Rune Paper. Makukuha niya ito sa pamamagitan lamang ng pag-abot ng kanyang kamay. Ang napakaraming Earth Dragon na dala ni Dustin ay nagtaas ng ulo at sabay-sabay na umungol sa langit. Tinabihan nila si Dustin na parang mga guardian. Ang enerhiyang nakapaloob sa kanilang dagandong ay agad na kumalat na parang tubig baha, na nilalamon ang lahat ng nasa pagitan ng langit at lupa. Biglang lumitaw si Dustin sa gitna ng larangan ng digmaan, kasama ang higit sa 200 malalakas na Earth Dragon sa kanyang tabi. Natigilan ang lahat sa paligid ng field sa biglang pagsulpot ng binata. Agad silang tumigil sa pag-aaway at nalipat ang atensyon kay Dustin. Hindi nila maalis ang tingin sa kanya dahil sa sobrang pagkamangha. Siya na ngayon ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Si Dustin naman, nakilala agad siya ng karamihan ng mga tao sa paligid. Nang walang pagbigkas ng anumang mga salita, inabot ni Dustin ang kanyang kamay upang kunin ang gintong papel na ron. Kalahati. Tumigil ka. Bawal hawakan. Nang makitang malapit na niyang abutin ang Golden Rune Paper, nagalit ang lahat, bago ang hitsura ni Dustin. Lahat ay umaatake sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa gilingang bato ng buong lakas. Lahat ng mga atake nila ay nakatutok sa kanya. Sa sandaling lumitaw si Dustin, siya ang naging target ng lahat. At ang lahat ng mga tao ay sumugod sa kanya ng may matinding galit. Pinitik ni Dustin ang kanyang mga daliri at itinutok sa mahigit 200 Earth Dragon. Nagmadali silang lumabas upang patayin ang mga kaaway, na nagdulot ng dagat ng alikabok sa kanilang landas. Ang bawat dragon sa lupa ay kumakatawan sa isang stream ng enerhiya na kakanyahan ng lupa. At ang kanilang kapangyarihan ay lubhang nakakatakot. Ang lahat ng mga dragon sa lupa ay kumilos sa isang mabilis na paggalaw. Pinasabog nila ang hangin gamit ang kanilang malalaking katawan na may napakalaking momentum, na naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa, habang ang lahat ay sinasakop ng Earth Dragon. Sinamantala ni Dustin ang pagkakataon at kinuha ang Golden Rune Paper sa kanyang kamay. Dustin, gusto mo bang mamatay dito ngayon? Ikaw ay walang ingat, munting bastard. Nagalit ang lahat. Inagaw lang ni Dustin sa kanila ang Golden Rune Paper. Mahigit kalahating araw silang nakikipaglaban ng husto. At may ilang buhay pa ang nasawi. Para lamang sa maliit na gintong papel na ron. At ngayon,
Nang ang lahat ay nakikipag-away at hindi pinansin ang gintong papel na Ron. Lumitaw ang binatang ito nang wala saan at kinuha ang Rebirth Rune paper sa isang kisap mata. Naramdaman nilang niloko sila dahil lumabas lang siya nang wala sa oras at hindi man lang nakipag-away sa kanila. At masyadong biglaan at hindi inaasahan ang hitsura ni Dustin. Sa magic power ng Lane's Ruler. Nasa tabi siya agad ng Golden Rune paper at hindi nahirapang lumapit dito. Naiinggit ang mga tao kay Dustin na napakadaling kunin ang kayamanan. Ang labanan sa Rebirth Rune paper ay cutthroat. Gumamit ang mga cultivator ng iba't ibang magic treasure at magic rune na dating ginamit ng mga banal na Diyos upang labanan ang kanilang mga kaaway. Kaya, ang mga tao ay hindi maaaring pumasok sa larangan ng digmaan nang hindi sinasaktan. Pero nagawa ni Dustin. Siya ay dumating sa gitna ng larangan ng digmaan nang hindi nasaktan at matagumpay na nakuha ang Rebirth Rune paper sa kanyang kapuri-puri na kapangyarihan at tulong ng higit sa 200 Earth Dragons. Walang ibang makakagawa nito. Kahit ang isang langit na walang kamatayan ay hindi maglalakas loob na direktang pumunta sa gitna ng larangan ng digmaan at lumapit sa Rebirth Rune paper. Binata, talagang hinahangaan kita. Ngunit hindi mo maaaring dalhin ang Rebirth Rune paper sa iyo. Ibigay mo na lang sa akin. Ang gwapong lalaki, na siyang nangungunang pinuno ng hukbo mula sa nakahiwalay na mga alien space, ay muling tinawag ang kanyang kakaibang kakayahan sa paggalaw ng katawan. Dumaan siya sa kawalan ng hakbang-hakbang at sunod-sunod na nilagpasan ang Earth Dragon. Naglakad siya patungo kay Dustin nang walang kahirap-hirap. Walang tigil na inatake siya ng mga dragon sa lupa. Ang kanilang mga pag-atake, gayunpaman, ay tila tumama sa hangin. Kahit na ang bawat isa sa kanila ay talagang damapo sa katawan ng gwapong lalaki. Nagulat ito kay Dustin. Napaka-intimidate ng aura ng magandang lalaki sa harapan niya. Siya ay tila kakaiba at napakalakas. Itinuon ni Dustin ang atensyon sa kanya. At sinugod ang isang lumilipad na espada patungo sa lalaki. Napakalaking sword aura ang inilabas. Ang lumilipad na espadang ito ay talagang isang napakalaking magic treasure na dating pag-aari ng isang banal na Diyos at nakuha ito ni Dustin hindi pa nagtagal. Pagkatapos ay pinino niya ito upang maging isang lumilipad na espada, na maaaring gamitin sa flying swordsmanship. Kasabay nito noong ginagamit ang flying swordsmanship, ginamit din ni Dustin ang puppet strings. 10,000 mahahabang pulang sinulid ang sumugod palabas ng Dustin's Soul Sea at kumari pa patungo sa lalaki na parang isang makapal na sapot. Nalinang na ni Dustin ang puppet string sa napakataas na antas. Ano ba? Ito ay ang puppet strings. Isa sa mga lihim na kasanayan na ipinasa sa loob ng espiritual na lahi. Nanlaki ang mata ng lalaki sa gulat. Ang espiritual na lahi ay isa rin sa mga karerang naninirahan sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Kaya natural. Alam niya ang lihim na kasanayang ito. Flang. Sa malutong na tunog, pinitik ng lalaki ang kanyang daliri at naglunsad ng isang stream ng enerhiya upang itakwil ang lumilipad na espada. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig upang ilabas ang isang puting apoy na dragon mula rito. Sinuntok ng apoy na dragon ang mga pulang sinulid na iyon ng may karahasan. Sinasamantala ito nang ang lalaki ay abala sa pagharap sa mga pulang sinulid. Muling pinaandar ni Dustin ang Lane's Ruler. Ang pinuno ay nagbigay ng agos ng makalupang dilaw na liwanag, na bumabalot kay Dustin na parang makapal na kumot at dinala siya sa direksyon ng Millstone of Reincarnation. Damn it, brat! Ilagay mo ang Rebirth Rune paper. Nakita ng lahat ng mga magsasaka sa larangan ng digmaan ang nangyari. Mas lalo silang nagalit. Sa puntong ito, nasa hysterics na sila. Walang pagkaantala. Inilunsad nila ang lahat ng uri ng kakila-kilabot na pag-atake sa Dustin. Boom! Sa kritikal na sandali na ito, biglang lumabas ang marahas na enerhiya mula sa katawan ni Dustin. Iyon ang enerhiyang iniwan ng maliit na bata sa katawan ni Dustin. Ang malakas na enerhiya ay umikot sa paligid at pinrotektahan siya tulad ng isang simboryo ng proteksyon. Pinipigilan nito ang lahat ng mga papasok na pag-atake. Sinamantala ang pagkakataong ito,
Pinatawag ni Dustin ang kanyang husay sa paggalaw ng katawan sa sukdulan at sumugod patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. What the hell is this brat doing? Anong gusto niyang gawin? Ang hindi mahuhulaan ng mga galaw ni Dustin ay nataranta at natulala sa lahat. Naniniwala silang lahat na pagkatapos makuha ang Rebirth Rune Paper, tiyak na ipapakita ito ni Dustin sa isang buhay na banal na Diyos at pagkatapos ay makakakuha ng ilang mga benepisyo mula sa banal na Diyos. Ngunit ang nakakagulat, tumakbo si Dustin patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki pagkatapos niyang makuha ang Rebirth Rune Paper. Ano ang ginagawa niya? Nawala na ba siya sa isip dahil sa mahigpit na pagkubkob sa atin? Masyado na ba siyang natarante na hindi niya alam kung saan siya dapat tumakas? Nalilito. Lahat ay tumingin sa kanya ng may interes. Brat, stop! Dinadala mo ba ang magic rune sa bastard na iyon? Kapag nakuha na niya ang Rebirth Rune Paper, walang sino man ang magkakaroon ng pagkakataong bawiin iyon. Dustin, pag-isipan mong mabuti. Bumalik ka rito. Hindi mo madadala ang rune sa kanya. Gayunpaman, nagpatuloy si Dustin at kumikilos siya sa bilis ng kidlat. Nagulat ito sa lahat sa larangan ng digmaan. Tiyak na aalisin ng middle-aged na lalaki ang Rebirth Rune Paper sa sandaling lapitan siya ni Dustin. Ang Rebirth Rune Paper ay nabuo dahil sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tiyak, may koneksyon ito sa kanya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakaupong nakakross ang paa sa hangin sa itaas ng gilingang bato. Ang kanyang anino ay tila napakahina. Kasing nipis ng lunti ang usok, ngayon lang siya sumuko sa pagtutol. Ang kanyang katawan ay nasa ilalim ng nakakabaliw na pag-atake at ang kanyang banal na enerhiya ay halos maubos. Nakatutok din ang tingin ng lalaki kay Dustin. Nagulat din siya gaya ng iba. Sa wakas, sa ilalim ng tingin ng lahat, tumayo si Dustin sa harap ng medyo may edad na lalaki. Tapos, may binitiwan siyang mas ikinagulat ng lahat. Sir, sa inyo na po ito. Dinala ko po sa inyo. Magalang nabanggit ni Dustin. Inabot niya ang Rebirth Rune na papel sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay isang banal na Diyos. Kung tutuusin, binigay ni Dustin yung rune sa lalaking yun. Anong ginagawa niya? Siya ba ay wala sa kanyang isip? Nagpalitan ng gulat na tingin ang mga magsasaka sa paligid. Ito ay napaka hindi inaasahan. Iyon ang Rebirth Rune Paper, na gustong makuha ng lahat. Hindi mabilang na mga banal na nilalang sa lahat ng mundo. Kabilang ang mga nasa kailaliman ng walang hangganang dagat ng Chaos, ay baliw na nananabik sa Rebirth Rune Paper araw at gabi. Nakita nilang lahat na napakaganda na basta-basta na lang ibabalik ni Dustin ang item sa tao pagkatapos makuha ito. Maging ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lubos na nabigla. Nagulat ngunit nagpapasalamat. Inabot niya ang kanyang kamay at kinuha ang Rebirth Rune Paper mula kay Dustin. Labis na nasa sabik, bakit mo ibinalik sa akin? Hindi mo ba alam na ito ang Rebirth Rune Paper? Maaari kang makakuha ng hindi maisip na mga benepisyo kung ibibigay mo ito sa anumang iba pang nabubuhay na banal na Diyos. Alam mo ba yon? Maaari mo ring duminahin ang lahat ng sansinukob, malaki at maliit, at ipalaganap ang iyong pangalan sa bawat isa sa kanila. Tanong ng middle-aged na lalaki habang makahulugang tingin kay Dustin. Sir, hindi ako interesado sa pamamahala sa mundo. Ang gusto ko ay maabot ang rurok ng martial arts sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap para maprotektahan ang mga mahal ko. At saka, matagal mo nang hinihintay itong Rebirth Rune Paper. Ikaw dapat ang kumuha nito. Sagot ni Dustin sa mahinahong tono. Patas na, tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Dustin ng may pasasalamat at paggalang. Sa aking kasalukuyang estado, ang Rebirth Rune Paper na ito ay maaaring hindi gumana sa akin. Pero na-appreciate ko pa rin yung gesture na inaalok mo sa akin. Kanina ko pa nakitang ginagamit mo ang flying swordsmanship na nagmula sa Earth. Nagkataon, sa aking mga unang taon, nakakuha ako ng formula ng espada na tinatawag na flying swordsmanship compilation, na nagtatala ng ilang uri ng lumilipad na espadang nabuo noong sinaunang panahon.
Wala akong malalim na pagsasaliksik tungkol sa espada. Ngayon, ipapasa ko sa iyo itong Flying Swordsmanship compilation bilang kabayaran sa iyong mabait na gawa. Sabi nung middle-aged na lalaki sabay turo kay Dustin. Pagkatapos, isang sinag ng liwanag, na talagang ang Flying Swordsmanship compilation, ay kinunan sa Soul Sea ng Dustin. Column. Binata. Sa sumunod na sandali, biglang nasunog ang Rebirth Rune paper sa kamay ng nasa katanghaliang gulang. Ang mga misteryosong gininto ang rune ay sumugod at pinalibutan siya sa isang gulo ng kumikislap na mga gintong ilaw. Kasabay nito, ang espasyo sa itaas ng ulo ng lalaki ay nagsimulang magkagulo at umikot. Habang umiikot ang espasyo sa ibabaw niya, bumukas ang isang walang laman. Ang mga gintong lotes ay nakakalat na parang gintong ulan na bumubuhos mula sa langit. Mula sa kawalan, isang bahaghari na tulay ang sumugod mula sa kawalan at pinahaba sa harap mismo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Walang pagdadalawang isip na humakbang sa Rainbow Bridge ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Binuhat ng Rainbow Bridge ang lalaki at napaatras ng malayo nang wala sa oras. Mag-ingat ka, Ginoo, at naway makarating ka sa Shore of Rebirth. Ang 8 pinakamataas na pinuno na namumuno sa hukbo ng 8 sangay ng mga peregrino ay yumuko bilang paggalang. Ang mga tao ng mga pangunahing sekta mula sa 3,000 malalaki at maliliit na salita kasama ang mga tao mula sa nakahiwalay na mga dayuhang espasyo ay namamangha habang dinadala ng bahaghari na tulay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dahil nakuha ng lalaki ang rune paper, napatigil ang lahat. Walang sumugod upang subukang nakawin ito mula sa kanya. Dahil alam nilang konektado ang Rebirth Rune paper sa vital energy ng middle-aged na lalaki. Sa sandaling nahawakan niya ito, kanya na ito at walang sino man ang maaaring kumuha nito mula sa kanya. Sa kalooban, maaaring i-activate ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang Rebirth Rune paper. Congratulations, sir! Makakapunta ka na sa Shore of Rebirth. Malakas na sabi ni Dustin. Habang dinadala ng Rainbow Bridge ang middle-aged na lalaki. Bata, simula pa lang ito. Kailangan kong dumaan sa lahat ng uri ng pagsubok sa daan. Kung ako ay mabaigo, lahat ng aking mga nakaraang pagsisikap ay masasayang at ang aking kaluluwa ay mawawasak. Sa kasalukuyang estado ko, wala na akong gaanong espiritual na pinagmumulan. Mahirap sabihin kung kaya kong tapusin ito hanggang sa huli. Sabi ng nasa katanghaliang gulang nang mawala siya sa kawalan. Napansin ng lahat na kinakabahan siya sa susunod na mangyayari. Sir! Sana magtagumpay ka. Napaisip si Dustin habang pinagmamasdan ang figure ng lalaki na nawala sa kawalan. Nanatiling nakapikit ang lahat hanggang sa mawala ang lalaki sa kawalan. Sa sandaling iyon, walang nasa isip nila kundi ang Shore of Rebirth. Ito ay isang mundo na hinahangad ng lahat ng mga banal na Diyos. Sinabi pa nga ng ilan na ang sino mang makakarating sa daigdig na iyon ay makakamit ang tunay na kagalakan dahil ito ay isang paraiso. Talaga bang umiral ang mundong iyon? Ganyan ba talaga kaganda? Para sa mga karaniwang tao, ang gayong mundo ay masyadong ambisyoso at misteryoso. Walang sino man ang may anumang palatandaan o kaalaman tungkol dito. Marahil ang mga banal na Diyos lamang ang makakaalam ng mga lihim ng mundong iyon. Pero bigla na lang nag-iba ang mood ng lahat nang mabilis na napatitig ang mga mata nila kay Dustin. Nag-aapoy ang mga ito sa galit. Na para bang gusto nila siyang lumunin ng buhay. Hindi naging madali ang magkaroon ng Rebirth Rune paper. At ang nasa bingit ng kamatayan ay hindi napigilan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang anumang puwersa ay nagkaroon ng pagkakataon na agawin ang Rebirth Rune paper. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang maput na bastos na ito ay biglang lumitaw sa kalahati at ganap na nasira ang lahat. Ito ay tulad ng isang napakahalagang Rebirth Rune na papel na ninakaw mula sa kanila. Napatingin ang lahat kay Dustin na nag-aapoy ang mga mata sa galit at sama ng loob. Mukhang nagalit ko ang lahat. Nanginginig ang puso ni Dustin nang salubungin niya ang mga galit na titig. Mas mabuting umalis na ako. Hindi nag-aksaya ng oras. Mabilis na inilabas ni Dustin ang spaceship at tumakas mula sa pinangyarihan. Bastard! Huwag kang tumakas. Tumigil ka.
Papatayin ka namin. Ang bawat pangunahing sekta sa 3,000 malalaki at maliliit na mundo at ang mga tao mula sa nakahiwalay na mga dayuhang espasyo ay walang ibang gustong punitin si Dustin. Isang dagat ng marahas na pag-atake ng enerhiya ang dumaan sa Dustin. Nanginginig ang anit ni Dustin habang ang bawat pag-atake ay kulang lang sa kanya ng isang buhok. Kinuha niya ang kanyang enerhiya at nagpatawag ng higit sa 200 Earth Dragon na nakatayo sa kanyang likuran. Samantala, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang i-activate ang spaceship at tumakas. Protektahan ang binatang ito. Ang 8 pinakamataas na pinuno ay nagwagayway ng kanilang mga kamay at sumugod kasama ang hukbo ng 8 sangay ng mga peregrino upang protektahan si Dustin. Sir, kaibigan po kayo ng 8 sangay ng mga peregrino. Kung gusto ninyo, maaari kayong sumilong sa aming punong tanggapan. Gagawin namin ang aming makakaya para protektahan ka, sabi ng isa sa 8 pinuno kay Dustin. Salamat, natigilan si Dustin sa mga pangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging palakaibigan sa kanya ang 8 pinuno. Ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, agad niyang naintindihan ang dahilan. Ang pangunahing misyon ng 8 sangay ng mga peregrino ay ang samahan ang mga banal na Diyos sa Shore of Rebirth. Inagaw ni Dustin ang Rebirth Rune Paper at ibinigay ito sa isang banal na Diyos, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong muling ipanganak. Tinulungan niya silang matapos ang kanilang misyon. Kaya naman nagpapasalamat sila sa kanya, sa tulong ng higit sa 200 Earth Dragon at ang hukbo ng 8 sangay. Madali nang mapagmanyobra ni Dustin ang spaceship at nawala sa isang iglap. Dustin, papatayin kita. Ang mga tao ng mga pangunahing sekta mula sa 3,000 malalaki at maliliit na salita ay sabay-sabay na umuungal. Haha, nakakatuwa. Hindi ko inaasahan na ang isang tao ay napakalakas. To be honest, hinahangaan ko siya, ngunit kailangan mong pagbayaran ang iyong ginawa. Maghintay at makita ipaalam. Tumikim ang isang gwapo at exotic na lalaki. Siya ang nangungunang pinuno ng hukbo mula sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Tingnan. Ang millstone ng reinkarnasyon ay tumatakbo pa rin, na nagpapahiwatig na may isa pang banal na Diyos na darating para sa muling pagsilang. Sabi ng isang tao nang mapansin niya ang pagbabago sa millstone of reincarnation. Nang marinig ito, itinuon ng lahat ang kanilang atensyon sa gilingang bato. Oo naman. Ang millstone of reincarnation ay dahan-dahan pa ring umiikot. Nangangahulugan ito na magkakaroon ng isa pang banal na Diyos na darating sa Shore of Rebirth. Sige, magpahinga na tayo at maghintay sa susunod na Diyos. Nagsimulang umatras ang lahat. Ang mga miyembro ng malalaking sekta ay bumalik sa kanilang pansamantalang base. Samantala, ang hukbo ng mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan ay nakatalaga sa kalaliman sa kawalan. Hanapin ang bastard Dustin na iyon at parusahan siya. Pero hayaan mo siyang buhay. Gusto kong ako mismo ang pumatay sa bastos na iyon. Pagkatapos manirahan, ang bawat Heavenly Immortal Realm Master ng mga pangunahing sekta mula sa 3,000 malaki at maliliit na salita at bawat master ng nakahiwalay na alien space ay lahat ay nag-utos. Nahanapin si Dustin sa lahat ng paraan. Kasabay nito, sa labas ng mundo, maraming galit na mga titig ng mga figure ang tumago sa kawalan at malinaw na nakita ang nangyari sa mundo ng Divine Being. Dahil sa ginawa ni Dustin, nanginginig sa galit ang maraming nakakakilabot na nilalang. Sa mundo ng Divine Being, mayroong maraming grupo ng mga tao na nagpapatrolya sa kanilang malawak na kontinente. Lahat sila ay nakatuon sa paghahanap kay Dustin sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, maraming mga Heaven Immortal ang lumabas sa paghahanap kay Dustin. Inilabas nila ang kanilang espiritual na pakiramdam upang i-scan ang buong kontinente sa bawat pulgada. At patuloy na iniskan ang lugar ng paminsan-minsan dahil ayaw nilang makaligtaan ang anumang pagkakataon. Ang lahat ng mga katutubong residente na naninirahan sa kontinente ay nakatanggap ng paunawa mula sa 8 sangay ng mga peregrino. Gaya ng nabanggit, lahat sila ay nakahanap ng isang lihim na lugar at nagtago ng mabuti. Sa panahong ito, kinailangan nilang manatili sa kanilang mga pinagtatagwa na daungan at hindi na muling lalabas. Maliban kung itinuro,
Ito ay isang katotohanan na ang mundo ng Divine Being ay nasa isang walang uliran na kaguluhan sa ngayon. Nagkaroon ng hangin ng kawalan ng katiyakan at pagkabalisa. Ang mga tao ng 3,000 malaki at maliit na mundo. At ang malalaking tropa mula sa nakahiwalay na mga alien space sa kailaliman ng Sea of Chaos ay sumalakay sa mundo ng Divine Being. Ginawa nila iyon habang naghahanap sila ng mga pagkakataong para lamang sa mga banal na Diyos. Ang ganitong pangyayari ay nangyari sa mundo ng Divine Being sa unang pagkakataon sa kumpletong kasaysayan nito. Siyempre, maliwanag na sa likod ng bawat puwersa ay mayroong isang buhay na banal na Diyos na sumusuporta dito. Kung hindi, walang nilalang mula sa labas ng mundo ang magkakaroon ng anumang pagkakataon o kakayahang makalusot sa mga hadlang sa kalawakan. Hindi posible na makapasok sa mundo ng Divine Being nang walang suporta. Sa isang lugar na malayo, mayroong isang maliit na mundo na umiral sa silangan ng kontinente. Itinago ang maliit na mundong ito. Ito ay binalot ng maraming mga layer ng array. Ang mga array sa paligid ng maliit na mundo ay itinakda ng mga banal na Diyos. Nabihasa sa paglalagay ng mga array noong sinaunang panahon. Itinago nila ito ng husto kaya hindi na ito matagpuan. Ang paglalagay ng mga arrays upang itago ang maliit na mundo ay napakahusay na kahit na ang ilang mga banal na Diyos ay dumating doon. Ito ay magiging lubhang mahirap para sa kanila na matuklasan ito. Ang maliit na mundo ay kailangang itago sa lahat dahil ito ang nakatagong punong tanggapan ng 8 sangay ng mga peregrino. Ang 8 sangay ng mga peregrino ay tila 8 magkakaibang tribo. Ngunit ang lahat ng mga tribong iyon ay mga sangay o mga sub-bahagi ng parehong malaking puwersa. Ngayon, habang ang mundo ng Divine Being ay nasa kaguluhan, ang maliit na mundo ay wala rin sa kapayapaan. Mr. Lin, huwag kang mag-alala. Nagpadala kami ng pinakamahuhusay na tao para hanapin ang kinaroroonan ng iyong mga kaibigan. Ang 8 pinakamataas na pinuno ng 8 sangay ng mga peregrino ay nakaupo kasama ni Dustin sa isang malaking palasyo. Sinubukan nilang aliwin si Dustin ng Tame Time. Itinuring ng 8 sangay ng mga peregrino si Dustin bilang kanilang pinakakilalang panauhin. That was the reason why all of them treated him very politely and respectfully. Nang malaman na ang mga kaibigan ni Dustin ay nawala sa Divine Being's world, ang 8 pinakamataas na pinuno ay nagpadala ng kanilang mga tao upang hanapin sila ng walang pagkaantala. Well, sa tingin ko, napaka-posible na nakapasok sila sa Boss of Darkness. Napabuntong hininga si Dustin. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Mr. Lin, do you really think so? The Abyss of Darkness is very dangerous. Kahit na ang mga divine gods ay hindi gustong pumasok ng masyadong malalim dito. Sabi ni Haring Tobian kay Dustin na halata sa boses niya ang takot. Alam ko dahil minsan pumasok ako dito. Talagang napakadelikadong lugar iyon. Puno ito ng masasamang espiritu na nagtataglay ng mamamatay tao na kalooban. Sagot ni Dustin. Tumango-tango. Ano? Ano ang sinasabi mo, Mr. Lin? Minsan mo na itong sinira. Hindi ka panipaniwala. Ang Abyss of Darkness ay puno ng lahat ng uri ng mapanganib na mga bitag. Alam nating lahat na ang isang tao ay hindi makakabalik ng buhay kapag siya ay nahulog dito. At narito ang sinasabi mong nakapasok ka sa Abyss of Darkness. Mr. Lin, nagsasabi ka ba ng totoo? Nagulat ang lahat ng 8 Supreme Leaders nang marinig nila ang sinabi ni Dustin. Baka sa mukha nila ang ekspresyon ng pagdududa. Mr. Lin, nagbibiro ka ba? Kahit kaming 8 ay walang lakas ng loob na humakbang sa kalaliman ng dilim. Mr. Lin, sabihin mo sa amin, pinasok mo ba talaga ito? Iyan ay ganap na hindi ka panipaniwala. Bumalik ka ng buhay at hindi nasaktan. Isa itong himala. Lahat ng 8 pinakamataas na pinuno ay napuno ng pagtataka. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga tainga. Well, alam ko ang ilang bagay tungkol sa Earth Exploring Technique. Sa tingin ko nakatulong iyon sa akin sa pagpasok at paglabas ko sa Abyss of Darkness. Sagot ni Dustin. May malabong ngiti sa kanyang seryosong mukha. Naalala ko na sinabi mo sa akin, Mr. Lin,
na kaya mong kontrolin ang Earth Dragons at idirekta silang lumaban. Hanga ako na malaman ang lahat ng ito. Malakas ang pakiramdam ko na ang iyong cultivation base sa Earth Exploring Technique ay talagang pambihira. Ito ay isang katotohanan na ang Earth Exploring Technique ay nagmula sa Earth noong sinaunang panahon. Sa totoo lang, Mr. Lin, hindi ako makapaniwala na isa ka sa kakaunting mapalad na nakuha at natutunan. Ang Earth Exploring Technique, sa katunayan, pinagpala ka ng banal na kapangyarihan ng mga Diyos, sabi ni Haring Andrew. Puno ng paghanga ang boses niya. Parang kinikilig siya. Well, gusto kong ibahagi sa iyo ang lahat na binabalak kong pumasok muli sa Boss of Darkness. Ipinahayag ni Dustin ang kanyang mga saloobin sa kanila. Alam niyang hindi sila papayag. Ngunit sa kanyang palagay ay wala ng ibang paraan. Hindi, huwag kang magmadali, Mr. Lin. Pag-isipan mong mabuti. Ang mga desisyong ginawang Mad-Alien ay nagdudulot ng higit na pinsala. Ang 8 pinakamataas na pinuno ay nabigla nang marinig ang mga salita ni Dustin. Nagkatinginan sila na nanlalaki ang mata at nakabuka ang mga bibig. Inakala ng lahat na swerte na nakapasok si Dustin sa Boss of Darkness at nakabalik na buhay. Ngunit natakot sila na baka hindi na muli ang swerte sa kanyang panig. Nabigla sila nang malaman na muli niyang balak pumunta sa kalaliman ng kadiliman. Nakakabaliw yun. Ito ay katumbas ng pagpapakamatay sa kanilang opinyon. Ano ang alternatibo? Hindi ko maaaring iwan ang aking mga kaibigan sa panganib. Kailangan kong pumunta at iligtas sila. Anunsyo ni Dustin. May determinasyon sa tono niya. Nakapagpasya na ako. Pero kakailanganin ko ang tulong mo. Matagal na kayong naninirahan sa Divine Beings World. Mas alam mo siguro ang Abyss of Darkness kaysa sa akin. Please. Can you tell me everything tungkol dito ng detalyado? Tanong ni Dustin. Tumingin siya sa kanila ng may pag-asa. Iyon ang pangunahing layunin ng pagbisita sa 8 pinakamataas na pinuno. Alam niyang mas marami silang impormasyon kaysa kaninuman at kailangan niya ang lahat ng impormasyon bago siya tumuntong sa Abyss of Darkness. Nakapagdesisyon na si Dustin. Desidido siyang pumasok muli sa Boss of Darkness para sa kanyang mga kaibigan. Kinailangan niyang gumawa ng ganoong mapanganib na desisyon at kailangan niyang lumabas. Para hanapin si Violet, ang Heavenly Majestic Pot at lahat ng iba pa niyang kaibigan. Natitiyak niya na ang 8 pinakamataas na pinuno ay naninirahan sa mundo ng Divine Being sa loob ng maraming taon. Kaya marami silang dapat malaman tungkol dito na hindi niya alam. Kailangan niyang ibahagi ang kanilang kaalaman bago siya magpatuloy. Well Mr. Lin, ang plano mong gawin ay lubhang mapanganib. Ngunit susubukan naming tumulong sa anumang paraan na aming makakaya. Sa katunayan, mayroon kaming mapang Abyss of Darkness sa aming pag-aari na maaari naming ibigay sa iyo. Ngunit may isang problema, hindi ito kompleto. Ang hindi kumpletong mapa na ito na nasa atin ay inihanda noong maraming mga banal na Diyos ang gumawa ng kanilang mga paggalugad sa kalaliman ng kadiliman. Noong sinaunang panahon, sa panahong iyon, paminsan-minsan ay pumapasok ang mga banal na Diyos sa Boss of Darkness. Ang mga paglalakbay na ito ay isinasagawa paminsan-minsan upang tuklasin ang mga lihim nito. Unti-unti nilang nalaman ang mga lupain na nasa loob ng Abyss of Darkness. At nagtutulungan. Nagawa nilang iguhit ang mapa. Ang problema ay ang mapa ay isang hindi kumpletong mapa. At ito ay nagtatala ng mga detalye tungkol lamang sa isang maliit na bahaging Abyss of Darkness. Sa totoo lang, ang pangunahing bahaging Abyss of Darkness ay hindi alam ng lahat. Kahit na ang mga banal na Diyos ay hindi pa nakapasok dito. Detalyadong ipinahayag ni Haring Tobian kay Dustin. Talaga. May mapang Abyss of Darkness. And you all have it. Ang galing. Tuwang-tuwa si Dustin kaya napasigaw siya ng malakas nang marinig ang pagkakaroon ng mapa na makakatulong sa kanya. Nasa isip ni Dustin ang pagpasok at paggalugad sa Boss of Darkness. Hindi mahalaga sa kanya kung ano man ang halaga nito. Nasa sabik siya dahil alam niyang malaki ang maitutulong ng pagkakaroon niya ng mapang Abyss of Darkness. Hindi siya nag-abala na hindi ito kompleto. Mr. Lin, ikaw ang aming natatanging panauhin.
Kung naniniwala kang makakatulong sa iyo ang mapa, ipapakita ko ang hindi kumpletong mapa para sa iyong pag-aaral. Umaasa kami na ang mga terrain na nakatala sa mapa ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa iyo, sabi ni Haring Tobien. Habang nagsasalita ay nagsimula siyang gumawa ng magic formula gamit ang kanyang kamay. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay patungo sa kaibuturan ng maliit na mundong kanilang tinutuluyan. Whoosh! Isang banal na liwanag ang bumangon mula sa malayo at lumipad patungo sa lugar kung saan naruroon silang lahat. Dahan-dahan itong dumapo sa kamay ni Haring Tobien. Isa itong mapa na gawa sa pergamino. Bagamat napakasama at luma, ito ay sinamahan ng isang kinang ng nakasisilaw na banal na liwanag at mukhang mahiwagang. Kinuha ni Dustin ang mapa mula kay King Tobien. Tinitigan niyang mabuti at sinimulan itong basahin ng mabuti. Sa ilang sandali ay malinaw na sa kanya na ang mapa nga ay nagtala ng mga detalye tungkol sa lupain Abyss of Darkness. Habang pinagmamasdan ito, napagtanto ni Dustin na pamilyar siya sa ilang bahagi ng mapa. Ito ay tulad ng siya ay doon huling beses. Ang pagkakita sa mapa ay nakatulong sa kanya na alalahanin ang nakaraang pangyayari. Gayunpaman, ang lugar na naitala sa parchment map na iyon ay mas malaki kaysa sa na-explore ni Dustin noong nakaraang pagkakataon. Sinakop nito ang isang medyo mas malaking lugar. Pinag-aralan ni Dustin ang nilalaman ng parchment map ng buong atensyon. Paulit-ulit niyang iginalo ang kanyang mga mata sa mapa. Matapos maisaulo ng mabuti ang lahat ng nilalaman, ibinalik niya ito kay Haring Tobien. Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin? Ano ang kwento tungkol sa Abyss of Darkness? Mayroon bang anumang impormasyon tungkol sa pinagmulan nito? Curiosity na tanong ni Dustin. Sigurado siyang maraming sikreto tungkol sa nakakatakot na lugar na iyon. Ayon sa mga salita ng ating mga ninuno, maaaring mayroong hindi mabilang na mga lihim tungkol sa reinkarnasyon at muling pagsilang sa Abyss of Darkness. Mayroong maraming mga lihim tulad ng kung ang bawat nilalang sa kalikasan ay muling magkakatawang tao o hindi pagkatapos ng kamatayan. Lahat ba sila ay magkakaroon ng panibagong buhay sa mundong ito o sila ay papasok sa panibagong mundo na maunlad at progresibo? Ito ay mga lihim na kahit na ang mga banal na Diyos ay ginalugad. Bilang karagdagan sa lahat ng mga tanong na iyon, maraming mga banal na Diyos noong sinaunang panahon ang nag-isip na ang Abyss of Darkness ay maaaring magkaroon ng isang malakas na koneksyon sa Millstone of Reincarnation. Malamang, pinaniniwalaan na ang Millstone of Reincarnation ay ang paglikha ng isang tiyak na nakakatakot na puwersa na naruroon sa Abyss of Darkness. Mayroong ilang malalim na koneksyon sa pagitan nila. Ang mito ay ang Rebirth Rune Paper ay maaaring isang obra maestra ng isang hindi kilalang puwersa sa Abyss of Darkness din. Ang papel daw ay ibinibigay sa mga nilalang na kwalipikadong pumasok sa Shore of Rebirth. Sa simpleng salita, mayroong isang opinyon na ang Rebirth Rune Paper ay maaaring isang pass para sa kanais-nais na lugar ng muling pagsilang. Sinasabi na upang makakuha ng pass, ang mga banal na Diyos ay kailangang humakbang sa Millstone of Reincarnation at pasanin ang sakit ng pagiging dinudurog sa paste ng dugo at laman. Kung sila ay kwalipikado at matugunan ang mga kinakailangan, ang hindi kilalang puwersa sa Abyss of Darkness ay naglalabas ng Rebirth Rune Paper sa kanila. Ang papel na iyon ay gagamitin upang ma-access ang Shore of Rebirth. Gayunpaman, hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang lahat ng mga bagay na ito ay mga alamat at haka-haka lamang na aming narinig. Kahit na hindi natin alam kung hanggang saan ang mga ito ay tama. Ano ang katotohanan? Bueno, kahit na ang mga banal na Diyos noong sinaunang panahon ay hindi maisip ito. Kung gayon, paano natin malalaman ang tungkol dito? At ngayon, napakaraming taon na ang lumipas. Inilagay ni Haring Tobien ang lahat bago si Dustin. Nang matapos si King Tobien, napagtanto ni Dustin na napakaraming sikreto tungkol sa Abyss of Darkness. She was shell-shocked. Napakaraming tanong. Saan kaya pupunta ang isang nilalang pagkatapos nitong mamatay? Iyon ay talagang isang hindi malulutas na misteryo para sa lahat. Kahit na ngayon, nagtaka rin sila sa kanya.
Magiging abo ba ang lahat tungkol sa isang nilalang pagkatapos itong mamatay? Marahil ay walang bakas nito ang mananatili sa mundo. O mabibigyan ba ng pagkakataon ang nilalang na muling magkatawang tao at magkaroon ng bagong buhay pagkatapos ng ilang mapanganib at masalimuot na proseso? Mapupunta ba talaga ito sa ibang mundo na mas maunlad? Ito ang mga lihim na nagpanatiling palaisipan kahit na ang mga banal na Diyos. Ang mga sagot sa mga tanong na iyon ay hindi nila tinanggap sa loob ng maraming taon. Mula rito, napagtanto ni Dustin ang isa pang bagay. Ito ay isang katotohanan. Isang katiyakan na kahit ang mga banal na Diyos ay mamamatay balang araw. Hindi mahalaga kung gaano sila kalakas. Kaya, tulad ng anumang mortal na nilalang, sila rin ay nag-aalala sa kanilang sarili. Matapos magpaalam sa 8 pinakamataas na pinuno, iniwan ni Dustin ang maliit na mundo at naglakbay sa ilalim ng lupa sa kontinente. Patungo sa Abyss of Darkness, sa daan, tinawag niya ang mga dragon sa lupa upang bantayan ang kanyang likuran. Walang nakakaalam kung nasaan si Violet at ang iba pa niyang kaibigan. Kaya nagpasya si Dustin na tuklasin muli ang Abyss of Darkness para subukan ang kanyang kapalaran. Hanapin ang bawat pulgada ng mundo ng Divine Being. Kailangan nating mahanap si Dustin at punitin siya. Itong galit na nag-aalab sa katawan ko ay hindi mapapawi hanggat hindi ko siya napatay. Dustin, pumunta ka sa impyerno, sabi ng mga humahabol habang nililibot nila ang kontinente para hanapin si Dustin. Ito ang mga pangunahing sekta ng 3,000 malaki at maliit na mundo na may malalim na pagkagalit kay Dustin. Ang insidente sa Rebirth Rune Paper ay nagdulot ng kanilang galit sa kanya. Bukod dito, ang parehong mga tao ng mga pangunahing sekta at ang mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga dayuhang espasyo ay nag-isip na si Dustin ay magiging napakahirap na maiwang buhay dahil sa kanyang kapangyarihan. Kung hindi nila siya paalisan sa lalong madaling panahon, baka masira niya muli ang kanilang plano sa hinaharap. Malamig na tinitigan ni Dustin ang mga taong naghahanap sa kanya. Siya ay hindi kailanman naging sunod sa Niren. Hindi siya naging duwag. Hindi niya napigilan ang galit sa loob niya. Nawala sa isip si Dustin. Hindi nagtagal ay nagsimula na siyang maghanap ng pakay. O, Prinsipe Odell ng Underworld. Noong una kaming pumasok sa Divine Beings World, siya ang nanakit at humabol kay Violet at sa iba pa. Sa kalaunan ay pinilit niya si Violet at ang iba pa na tumakas sa kalaliman ng kadiliman. Ngayon walang nakakaalam kung nasaan sila. Bulong ni Dustin habang nakatingin sa langit sa di kalayuan. Isang maitim na karwahe na nagbibigay ng bangkay na miyesma ang lumipad sa kalangitan at niyanig ang espasyong nahawakan nito. Isang malaking grupo ng mga bangkay na sundalo ang sumunod na malapit sa likuran ng napakabilis. Sa loob ng karwahe nakaupo si Prinsipe Odell ng Underworld. 12 ng mga immortal sa lupa ang sumunod sa karwahe ni Prinsipe Odell. Prince Odell, mabuti pang mag-ingat tayo. Baka may tinatago si Dustin. Balik tayo dali. Isang Earth Immortal advised. Hindi ako takot kay Dustin. Inaabangan ko talaga ang pag-atake niya sa akin. Kung mahuli ko siya, ang aking kontribusyon ay walang kapantay. Ambisyosong sabi ni Prinsipe Odell. Nang marinig ito, hindi maiwasan ng mga Earth Immortal sa tabi niya na isipin na sobra siyang kumpiyansa. Sa puntong iyon, alam ng lahat na makapangyarihan si Dustin. Kahit ang isang langit na walang kamatayan ay hindi nang ahas na magsalita ng malaki tungkol sa paghuli sa kanya. Gayunpaman, si Prinsipe Odell ay pinapahalagahan sa ilalim ng mundo. Kaya siya ay likas na mapagmataas. Paano niya aaminin sa iba na mas mababa siya kumpara kay Dustin? Mabilis na lumabas si Dustin mula sa lupa at sumakay sa karwahe ni Prinsipe Odell sa isang iglap. Sa tingin mo ba mahuhuli mo ako? Nandito lang ako. Ngumisi si Dustin. Si Dustin naman. Tinamaan ng takot ang puso ni Prinsipe Odell at ng 12 ng mga immortal sa lupa. Let's see you try and catch me. Sigaw ni Dustin at sinuntok ang karwahe ni Prinsipe Odell. Ang suntok ay kombinasyon ng Divine Fist skill at ang pisikal na lakas ni Dustin. Boom! Sa isang malakas na putok, ang itim na karwahe ay sumabog sa isang iglap.
At ang mga pira-piraso ay nahulog mula sa langit na parang mga bulalakaw. Dustin, napakalayo mo na. Si Prince Odell at 12-dosenang mga Earth Immortals ay sumugod patungo sa Dustin sa galit. Nagsimulang bumulong si Dustin sa ilalim ng kanyang hininga. At ang gapos ng pinakamataas na kaliwanagan ay lumipad. Ang kalooban ng kataas-taasang kaliwanagan ay sumulong. Sa isang iglap, naramdaman ni Prinsipe Odell at ng mga immortal na lupa na ang isang kakila-kilabot na kapangyarihang pumipigil ay pumasok sa kanilang mga katawan at pinigilan ang kanilang mga base ng paglilinang. Ang kadena ng kataas-taasang kaliwanagan ay nakakuha ng maraming tanikala ng kapangyarihan ng batas ng dalawang tunay na banal na Diyos. Ngayon ito ay kasing laki ng ulo ng isang may sapat na gulang. Naglalaman ng isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan ng pinakamataas na kaliwanagan. Kahit na dumating ang isang langit na walang kamatayan, agad siyang masusupol. Ang mga immortal sa lupa ay napakahina upang labanan ito. Nagsimulang bumagsak ng husto ang cultivation base ng bawat isa. Pumunta ka sa impyerno. Itinaas ni Dustin ang kanyang kamao at naubos ang halos lahat ng kanyang pisikal na lakas at vital energy sa isang atake. Puff! Puff! Ang mga immortal sa lupa ay isa-isang dinurog at ang kanilang mga kaluluwa ay nawasak lahat. Sa isang iglap, 12 mga immortal sa lupa ang napatay. Ang kapangyarihan ng tanikala ng kataas-taasang kaliwanagan ay tunay na nakakatakot. Sa tulong nito, madaling mapatay ni Dustin ang mga immortal sa lupa. Isang bugzo ng itim na liwanag ang bumangon mula sa katawan ni Prinsipe Odell at humarang sa kamao ni Dustin. Bilang isang mahalagang figure ng underworld, natural na mayroon siyang ilang paraan o magic treasures upang protektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang kamatayan ay humihinga sa kanya at siya ay natakot sa labas ng kanyang katalinuhan. Matagal na niyang alam na napakalakas ni Dustin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na napakalakas ni Dustin na kaya niyang pumatay ng 12 ng Earth Immortal sa isang pag-atake. Protektahan si Prinsipe Odell. Prinsipe Odell, umalis ka na. Pumunta ka at iulat mo ito sa mga matatanda. Ang iba pang mga immortal sa lupa ay pinalibutan si Prinsipe Odell upang takpan siya. Samantala, ang mga bangkay na sundalo na may hawak na matatalas na talam ay sumugod patungo kay Dustin. Ibinuka ni Dustin ang kanyang bibig. At isang matalim na lumilipad na espada ang sumugod na parang kidlat. Pinutol nito ang hukbo ng mga bangkay na sundalo tulad ng mantikilya. Nahiniwa sila sa kanilang baywang. Pagkatapos, iniunat ni Dustin ang kanyang kamay at itinuro ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan. Ang kadena ay sumambulat muli ng kalooban ng pinakamataas na kaliwanagan, na agad na naging dahilan ng paglilinang ng bawat lupa na walang kamatayan ng husto. Mga puppet strings. Sigaw ni Dustin. 10,000 pulang kwerdas ang bumaril mula sa kanyang soul sea at binaha ang mga immortal na lupa. Napasigaw silang lahat sa sobrang sakit. Ang susunod na sandali, Guru, ang mga immortal sa lupa ay sabay-sabay na yumuko kay Dustin. How could this be? Dustin, anong demonic skill ang ginamit mo sa kanila? Galit na galit si Prinsipe Odell. Hulihin mo siya. Ngumiti si Dustin bilang tugon at itinuro ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan kay Prinsipe Odell. Ang kadena ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. At ang kalooban ng pinakamataas na kaliwanagan ay gamulong pababa. Mahigit 12 ng Earth Immortals ang agad na sumugod at binugbog si Prinsipe Odell. Ang kaawa-awang Prinsipe Odell ay pinigilan ng kadena ng pinakamataas na kaliwanagan at hindi napigilan ang mga immortal sa lupa. Hindi siya nakatiis hanggang sa nabugbog siya ng black and blue. Inilabas ni Dustin ang mahigit 10 puppet strings kay Prince Odell at kinuha siya bilang isang alipin. Nandyan si Dustin. Mula sa di kalayuan, may isang grupo ng mga tao ang sumugod kay Dustin. Dapat ay binalaan ni Prinsipe Odell at ng mga immortal na lupa ang iba. Ngunit dumating si Dustin na handa para sa hindi maiiwasang kaganapang ito. Malaki. Tumawa si Dustin at tumama sa lupa. Boom! Boom!
Ang mga dragon sa lupa na kasing kapal ng mga bundok ay lumipad mula sa lupa at umangat sa himpapawid habang hinahampas nila ang paparating na hukbo. Arg! Sa isang iglap, hindi mabilang na mga tao ang naputol. Tanging ang mga immortal sa langit ang nakaligtas sa pag-atake. Ang mga immortal sa lupa at ang mas mahihinang mga magsasaka ay hindi nakaligtas sa mabangis na pagsalakay. Maaari kong samantalahin ang pagkakataong ito upang mangolekta ng isang grupo ng mga alipin. Ginamit ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan, ang omnipotent lightness, at ang distance shortening technique upang agad na lumipat patungo sa grupo. Ang tanikala ng kataas-taasang kaliwanagan ay lumutang sa itaas ng kanyang ulo, na naglalabas ng isang kumikinang na kalooban ng pinakamataas na kaliwanagan habang ito ay pumipindot pasulong. Kasabay nito, libo-libong pulang string ang itinapon mula sa soul sea ng Dustin. Tinarget ni Dustin ang mga immortal sa lupa at ang mga kabataan. Makapangyarihang tao mula sa malalaking puwersa. Ayaw niyang magpaalipin sa isang mahinang magsasaka. Sa isang iglap lang ay nagawa niyang magpaalipin sa daan-daang tao. Karamihan sa kanila ay mga immortal sa lupa. Humph! Dustin! How dare you! Hindi ka makakatakas sa pagkakataong ito. Sa malayong kalangitan, maraming mabangis na figure ang sumilay. Darating na ang mga immortal sa langit. Sabi ni Dustin sa sarili nang maramdaman ang pagdating nila. Nakita pa niya ang pinakamataas na pinuno ng hukbo mula sa nakahiwalay na mga alien space. Mabilis na sumugod ang gwapong lalaki. Agad namang tumalikod si Dustin at umalis. Hindi pa rin siya sapat na kumpiyansa upang labanan ang napakaraming immortal na langit ng sabay-sabay. Bukod dito, mayroon silang lahat ng uri ng magic treasures at rune na ibinigay ng mga banal na Diyos. Nakakatakot ang kanilang kapangyarihan. Sumakay si Dustin sa spaceship at sumugod patungo sa Boss of Darkness. Mahigit sa 200 Earth Dragon ang sumunod sa kanya ng napakabilis. Sumunod ka sa kanya. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Nilock ng lahat ng Heaven Immortals ang aura ni Dustin at hinabol siya. Hindi naman sila nagmamadali. Alam nilang mahihirapang makatakas si Dustin dahil hinahabol siya ng maraming Heaven Immortals. Ilang sandali pa, ang spaceship ay sumugod sa Boss of Darkness. Damn it, gusto ba niyang pumasok sa Boss of Darkness? Nagulat ang mga Heaven Immortal na humahabol kay Dustin. Bago pumasok sa Boss of Darkness, huminto si Dustin. Iniligpit ang spaceship at tumingin sa mga humahabol sa likod niya. Huminto din ang mga Heaven Immortal at napatitig sa Boss of Darkness sa harapan nila ng may takot. Kahit na ang isang taong kasing lakas nila ay ayaw pumasok sa Boss of Darkness maliban kung kinakailangan. Lahat, kung hindi ka natatakot sa kamatayan. Ituloy mo ako sa paghabol. Malamig na sinulyapan ni Dustin ang mga humahabol. At pagkatapos ay humakbang sa Boss of Darkness nang hindi lumilingon. Nagtinginan ang mga humahabol sa isa't isa na hindi makapaniwala. Walang nang ahas na habulin si Dustin.